Kung ang bituin ay ihihawi ang buhok niya sa isang gilid at ibaba ang damit para ipakita ang kanyang liig at balikat, naghahanda siyang akitin ang isang lalaki. Bukod pa roon, siya mismo ang uminom ng alak kasama ng lalaking iyon. Kung ang bituin ay si Doja, bago pa siya naging isang sikat na artista, nagkaroon siya ng mapait na pagkabata. Dahil hindi makabayad ng utang ang kanyang ina, pinilit niyang kumanta si magandang Doja sa isang bar para kumita ng pera. Nang magbayad, sinisipan ng kanyang ina si Doja na hindi maganda ang pagkanta kaya kakaunti ang natanggap nilang pera. Pagkatapos sumigaw, inutusan niya ang kanyang anak na umuwi at alagaan ang kanyang kuya at bunso habang siya naman ay nagtago sa mga nagpapautang. Bukod pa rito, nangupahan ang pamilya ni Doja sa labas at ang may-ari ay isang matandang lalaki na may magandang kita. Narinig ng ina ni Doja na mayaman ang matanda, kaya nagkaroon siya ng masamang balak. Una, siya mismo ang naghabi ng scarf at ibinigay ito sa matanda bilang pasasalamat dahil pinaupahan niya ang kanilang 4 na pamilya. Siya rin mismo ang nagsuot ng scarf sa matanda. Naantig ang matanda at inanyayahan niya ang ina ni Doja na uminom ng alak. Pagkatapos ng ilang baso, nagsimulang magreklamo ang ina ni Doja tungkol sa hirap ng buhay bilang isang nag-iisang magulang at niyakap ang matanda. Ang kilos na ito ay nagparamdam sa matanda ng pagkaawa sa kawawang babae. At kusang binigyan siya ng halaga para makabili ng masarap na pagkain para sa kanyang mga anak. Nagpatuloy ang ina ni Doja sa panunukso at inanyayahan ang matanda na manood ng sing kasama niya at siya mismo ang humawak sa kamay ng matanda. Sa daan pa uwi, dahil hindi siya sanay sa high heels, inalalayan niya ang matanda habang naglalakad. Eksaktong nagkataon na may dumating na kolektor ng utang at ang matanda ay tumulong na bayaran ang utang ng ina ni Doja. Pagkatapos noon, paminsan-minsan silang nagde-date at lumalabas ng magkasama. Kusang hahawakan ng ina ni Doja ang braso ng matanda at nang makita ang isang tindahan ng alahas sa tabi ng daan, hindi niya napigilan ang tumigil at tumingin. Napagtanto ng matanda na gusto niyang bumili at kusang binili ito para sa kanya. Nagkaroon ng damdamin ang matanda para sa ina ni Doja. Alam ng anak na babae ng matanda ang tungkol dito at sa simula ay gusto niyang payuhan ang kanyang ama, ngunit nang makita niyang tapat ang intensyon ng kanyang ama sa ina ni Doja, pumayag siyang magkasama silang dalawa. Tinawag pa niya ang ina ni Doja sa labas para pag-usapan ito. Nang marinig ito, nagkunwari ang ina ni Doja na nagulat at nagmadaling nagpaliwanag na ang pagiging mabait niya sa matanda ay dahil lamang sa pasasalamat. Tinanong niya ang anak na babae ng matanda kung siya ba ang nasa sitwasyon, gusto ba niyang magkaroon ng relasyon sa matandang lalaki na iyon. Narinig ng matanda ang pag-uusap nilang dalawa. Sinubukan ng ina ni Doja na magpaliwanag, sinasabing ang pera na ipinahiram ng matanda para bayaran ang utang ay tiyak na ibabalik niya ng paunti-unti. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit ang matanda, nawala ng ulirat at nahimatay sa lugar. At kalaunan ay namatay. Napagtanto ng ina ni Doja na nagkamali siya, kaya kinuha niya ang 3 anak at tumakas kinagabihan. Labis na nagsisisi ang ina ni Doja at gusto niyang makabalik kay Detrong, ang apo na matanda at palagi siyang sinusundan. Araw-araw. Gayunpaman, hindi na makasuway ang batang babae sa kanyang ina at napilitang lumayo sa kanyang minamahal. Para mabuhay, nagsimulang kumanta muli si Doja sa bar. May talento siya sa pag-arte, kaya madalas siyang sumasali sa mga audition at sa huli ay napili ng isang production team. Mula noon, nagsimula siyang pumasok sa landas ng sining. Gusto niyang ibalita ang magandang balita na ito kay Detrong, ngunit pinalaya siya ng ina ni Detrong, na anak din ng matanda. Ayaw na niyang makita pa ang pamilya ni Doja. Malungkot na umalis si Doja, dumaan kay Detrong. Pagkaraan ng maraming taon, naging isang sikat na bituin si Doja, habang si Detrong ay nagpalit ng pangalan at naging Binsong, isang SE ng istasyon ng telebisyon. Nagkita silang muli sa trabaho at pagkatapos ng maraming taon, hindi siya nakilala ni Doja. Ang pagpunta niya doon ay para tanggihan ang papel sa paparating na pelikula. Pagkasabi nito, umalis si Doja. Hindi pa rin nakabawi si Binsong, nagtataka siya kung bakit hindi siya nakilala ng batang babae na laging nakasunod sa kanya noon. Kung iisipin, tama rin siya, Binsong ang pangalan na ginamit niya kalaunan. Kung madaling maunawaan, hindi inutusan ng direktor si Binsong na bumili ng mga bulaklak, sa halip ay dinala niya ito upang makita si Doja. Huwag mo sanang tanggihan ang papel. Diretsahang sinabi ni Doja na masyadong mababa ang bayad at hindi sila magkatugma ng bida. Nag-isip ng malalim ang nakatataas at gusto pa ring anyayahan si Doja na sumali. Handa na si Binsong at nakipag-ugnayan kay Iti na masayang pumayag na mag-artista sa pelikula. Pinayuhan niya ang kanyang nakatataas na kung ayaw ni Doja na gawin ang pelikula, hindi nila ito dapat pilitin. Nagsalita siya ng masama tungkol kay Doja na sinasabing si Doja ay mukhang pera, matakaw, at bukod pa rito, siya ay payat at walang anumang karapat-dapat tingnan. Alam mo ba ang palayaw niya? Baliw na Doja. Sinabi ni Binsong ang lahat ng masasamang salita tungkol kay Doja. Pinapayuhan ang kanyang nakatataas na kalimutan na ito. Sa sandaling ito, dumating ang direktor upang ibalita ang magandang balita sa lahat. Sa ilalim ng kanyang pag-aanyaya, umayag si Doja na gawin ang pelikula. Pagkasabi nito, lumabas si Doja na nakaupo sa likod ng paraban. Narinig ni Binsong ang pamilyar na boses, tumayo siyang tahimik sa kanyang kinatatayuan. Umiti si Doja, tinanggap ang pagtatasa ni Binsong sa kanya, at muling nagbago ang kanyang isip, nagdesisyon na huwag tanggapin ang papel. Nagdulot si Binsong ng problema, inutusan siya ng direktor na ibalik si Doja. Nakatanggap siya ng abiso mula sa kanyang nakatataas. Ang pangunahing kumpanya ng pamumuhunan para sa pelikulang ito ay nilinaw, na kung hindi si Doja ang bida, aalisin nila agad ang kanilang pondo. Alam ni Binsong ang seryosong kalagayan, kung umatras ang pangunahing mamumuhunan, susunod din ang ibang maliliit na mamumuhunan.
Upang matiyak na magsisimula ang pelikula ng walang sagabal, hinanap ni Binsong si Doja. Nabalitaan niyang nasa paliparan si Doja, naghahanda na umalis ng bansa. Mabilis na pumunta si Binsong sa paliparan, natagpuan siya, at yumuko ng 70 degrees. Hiniling niya kay Doja na maging mapagbigay, huwag sisihin ang isang walang kabuluhang tao, at patawarin ang kanyang walang kwentang mga salita. Pagkasabi nito, nakatanggap si Doja ng tawag mula sa kanyang ina. Pumayag ang kanyang ina na gawin niya ang pelikula para sa kanya. Mula nang pumasok siya sa industriya ng libangan, ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ang kanyang ina ng blanko na tseke para sa bayad na maaaring punan ng anumang halaga na gusto niya. Sino ang makakatanggi sa pera? Nagbago ng plano si Doja, nagdesisyon na huwag na munang umalis ng bansa. Ibinigay ni Binsong si Doja sa kanyang kotse. Inunat niya ang kanyang kamay. Nag-utos kay Binsong na nakatayo ng magalang sa harap niya. Huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Nang marinig ang mga salita ni Doja, may kakaibang pakiramdam si Binsong sa kanyang puso. Ang batang babae na laging nakasunod sa kanya ay naging isang malaking bituin na ngayon. Ang katayuan nilang dalawa ay labis na nagbago. Umalis si Doja at umuwi, tinanong ang kanyang ina tungkol sa detalye ng insidente. Hindi rin sigurado ang kanyang ina, narinig lang niya na may bagong mamumuhunan na sumali at hiniling ng kabilang partido na gampanan ni Doja ang bida. At sinabing maaaring humingi ng anumang halaga para sa bayad. Labis na interesado si Doja sa misteryosong mamumuhunan na ito. Ang mamumuhunan na ito ay si Jindan, isang mayaman na binata. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nabangga niya si Doja na papalabas at nakilala niya na sikat siyang artista. Nang makita ni Doja ang isang karton na bumabagsak mula sa itaas, hinila niya si Jindan palayo. Sa sandali ng pagkaligtas, naakit din ang puso ni Jindan kay Doja. Pagkatapos, pinasuri niya ang impormasyon ni Doja. Kinumpirma na wala siyang kasintahan at kusang namuhunan si Jindan sa pelikula. Bukod sa pamumuhunan, nagpadala rin si Jindan ng mga regalo kay Doja. Siya namang ina ni Doja, na mukhang pera, hinila ang kanyang anak upang makita si Jindan, sinasabing dapat niyang pasayahin ang mayamang tagapagtaguyod na ito. Magalang na pumunta si Doja sa restaurant at nakilala si Jindan. Habang kumakain, maingat na pinagmasdan siya ng kanyang ina at napagtantong gusto niya ang kanyang anak na babae. Pera lang ang nasa isip ng ina ni Doja. Gusto niyang ipakasal ang kanyang anak sa mayaman na lalaking ito. Pagkatapos ng pagkain, nagsimulang maghanda si Doja para sa paggawa ng pelikula at pumunta sa hair salon. Eksaktong sa sandaling ito, dumating din si Bibi sa hair salon. Nang makita si Doja, walang sabi-sabi, ibinato niya ang tasa ng kape sa kanyang kamay kay Doja. Hindi masaya si Bibi dahil kinuha ni Doja ang papel na naging dahilan ng kanyang pagkatanggal. Ipinaliwanag ni Doja na sa simula, tinanggihan niya ang istasyon ng telebisyon at saka lang nila hinanap si Bibi. Gayunpaman, ang bagong mamumuhunan ay ayaw palitan ang artista. Mahirap para kay Doja ang tumanggi, kaya pumayag siya, ngunit hindi matanggap ni Bibi ang galit na ito. Hindi na makatiis si Doja at umusad upang makipagtalo kay Bibi. Sa kabutihang palad, napigilan sila ng empleyado sa oras. Sinabi ng empleyado na gusto ni Bibi ang bida ng bagong pelikula. Ngayon na bumalik si Doja, nawalan siya ng pagkakataon na gawin ang pelikula, kaya siya nagalit kay Doja. Lalo pang nag-isip si Doja at lalo siyang nagalit, kaya naisip niya ang isang paraan upang harapin si Bibi. Sa susunod na party ng film crew, si Doja mismo ang humila sa pangunahing aktor para magkaraoke at uminom ng alak kasama niya. Habang paminsan-minsan ay nagbubulungan sila. Sumali rin si Binsong sa party at tinawag para sumayaw. Ayaw ni Binsong ng mga ganitong okasyon, kaya nagtago siya sa banyo. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Doja na ginugulo ng isang lalaking tagahanga. Lumapit si Binsong para pigilan siya, humingi siya ng tawad kay Doja. Kung hindi, dadalhin niya ang ebidensya mula sa security camera sa pulisya para iulat ang krimen. Sinabi niya na ang pagiging artista ay hindi isang trabaho ng pagbebenta ng kagandahan, kundi ang pagbabahagi ng isang magandang kaluluwa sa publiko. Nagpasalamat si Doja kay Binsong sa pagtulong sa kanya, sinabing hindi niya naiintindihin ang nakaraan at handa siyang magtrabaho kasama niya. Nang magkamayan silang dalawa, palaging nararamdaman ni Doja na nakita na niya si Binsong sa kung saan. Ipinaliwanag ni Binsong na mayroon siyang karaniwang mukha at madalas siyang napagkakamalan. Tinanggap ni Doja ang kanyang paliwanag at tumalikod upang bumalik sa silid. Nang makita ang pangunahing aktor na nakaupo mag-isa, naalaala ni Doja ang insulto ni Bibi sa kanya. Ihihawin niya ang kanyang buhok sa isang gilid at ibaba ang damit para ipakita ang kanyang liig at balikat. Kusang umupo sa tabi ng pangunahing aktor, nagpakilalang tagahanga niya. Naakit ang pangunahing aktor sa kagandahan ni Doja at gusto niyang makipag-date sa kanya. Nagkunwari si Doja na nagulat, sinabing narinig niyang may kasintahan na ang pangunahing aktor at ayaw niya sa mga lalaking nangangaliwa. Nang marinig ito ni Doja, nagkaroon ng masamang balak ang pangunahing aktor at uminom din ng alak kasama niya. Kinabukasan, formal na nagsimula ang paggawa ng pelikula. Sa unang araw, naharap sila sa isang paghihirap ang water tanker na nakaschedule ay hindi makarating sa oras dahil sa isang aksidente. Upang matiyak na magsisimula ang paggawa ng pelikula ng walang sagabal, si Baesong, ang assistant director, mismo ang humarap. Kasama ang isa pang empleyado, tumayo sila sa mataas na lugar at nagbuhos ng tubig pababa upang lumikha ng eksena ng pag-ulan. Sa oras ng pahinga, kusang umupo ang pangunahing aktor sa tabi ni Doja. Galit na galit si Doja sa lalaking ito at ayaw siyang kausapin.
Sa sandaling ito, dumating si Bibi sa set upang magdulot ng gulo. Kagabi, nag-alok ang pangunahing aktor na makipaghiwalay sa kanya. Naniniwala si Bibi na inakit ni Doja ang kanyang kasintahan, kaya hinanap niya si Doja upang ilabas ang kanyang galit. Pinigilan siya ni Bisung, ipinaliwanag ni Doja na hindi niya gusto ang pangunahing aktor. Sa sandaling ito, nagulat naman ang pangunahing aktor, sinampal pa siya ni Bibi dahil sa galit. Tumingin ang pangunahing aktor kay Doja upang makipag-ayos ng utang. Hindi talaga sinabi ni Doja na gusto niyang makipag-date sa kanya, ngunit napakalabo niya magsalita, kaya nagkamali ng pagkakaintindi ang pangunahing aktor. Ipinapahiwatig ni Doja na makipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan. Galit na sinigawan ng pangunahing aktor si Doja. Sumiklab ang galit ni Doja. Halos mag-away ang dalawang pangunahing aktor sa harap ng lahat. Dahil sa hidwaan ng pangunahing aktor at aktres, napilitang itigil ang paggawa ng pelikula. Sumasakit ang ulo ng direktor bilang tagapamagitan at matapos ang matinding paghihirap ay napilitang ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Gayunpaman, hindi pa rin humupa ang galit ng pangunahing aktor. Sinadya niyang tuksuhin si Doja. Bago kunan ang eksena ng halik, pinuno niya ng bawang ang kanyang bibig. Walang alam si Doja, ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa halik ng kabilang partido, ngunit naamoy niya ang amoy ng bawang. Nang makita niyang puno ng tinadtad na bawang ang kanyang bibig, sinampal niya ito at muli silang nag-away. Pinayuhan ni Binsong si Doja, sinabi niyang nagtrabaho ng husto ang mga tauhan upang ihanda ang eksena mula pa madaling araw. Umaasa na magkakasundo ang dalawang pangunahing aktor para sa lahat. Nang marinig ito ni Doja, nahiya siya, napagtanto rin niya ang kanyang pagkakamali at kusang humingi ng tawad sa pangunahing aktor. Nahiya rin ang pangunahing aktor at humingi rin ng tawad sa pagsigaw kay Doja. Pagkatapos maayos ang gulo, dinala ni Binsong ang paboritong ice cream ni Doja. Nang makita ang natural na kulot na buhok ni Binsong, palaging naaalala ni Doja si Detrong. Bulong niya, si Binsong ay katulad ni Detrong, pareho silang go. May nais kumpirmahin si Doja, mabilis siyang tumakbo patungo kay Binsong, hindi nakita, kaya ginadapa siya pasulong at niyakap ni Binsong. Isang pamilyar na pakiramdam ang dumating, niyakap din siya ni Detrong ng ganoon noong bata pa siya. Mabilis silang naghiwalay, medyo nahihiya. Sinubukan nilang maghanap ng pag-uusapan upang mabawasan ang kahihiyan. Nagbalik sa katinuan si Doja at tinanong si Binsong kung may kamag-anak siyang nagngangalang Detrong. Mabilis na nagkaila si Binsong. Nag-isip si Doja at tama rin siya. Maraming tao na may apelidong Go sa mundong ito. Paanong mangyayari ang ganitong pagkakataon? Pagdating kay Detrong, sinabi ni Doja, ang totoo, matagal na niya akong nililigawan. Ako ang una niyang pag-ibig. Ang ngiti ni Binsong ay nagyelo sa kanyang mukha. Ang kwentong ito ay ganap na kabaliktaran ng katotohanan. Noong taong iyon, malinaw na si Doja ang laging nakasunod sa kanya at sinabi pa na siya ang una niyang pag-ibig. Nagulat si Binsong at bumalik sa set. Naghahanda ang lahat para sa susunod na eksena ng matanggap ang. Balita na naaksidente ang stunt double ni Doja habang papunta rito. Ayaw ni Doja na maantala ang progreso at gusto niyang siya mismo ang gumawa ng eksena ng paggulong pababa. Hindi maaaring hayaan ng direktor na ipagsapalaran ng bida ang kanyang sarili, kaya pinili niya si Binsong bilang stunt double. Bilang assistant director, laging nandoon si Binsong kung saan siya kailangan. Mabilis siyang nagpalit ng damit, nagsuot ng peluka, at nagsimulang kunan ang eksena. Nakatayo si Doja sa gilid, pinapanood si Binsong na gumulong pababa ng maraming beses. Pagkatapos ng maraming take, sa wakas ay sumigaw ang direktor ng cut. Gumapang si Binsong mula sa tumpok ng tuyong dahon, puno ng dahon ang kanyang buhok. Nang makita si Binsong na nakasuot ng damit babae, hindi napigilan ni Doja ang tumawa. Pagkatapos ng ilang araw na interaksyon, kusang lumitaw ang mukha ni Doja sa isip ni Binsong. Madalas ding naaalala ni Doja ang imahe ni Binsong na nakasuot ng damit babae. Sa tuwing naiisip niya si Binsong, mas masigasig si Doja sa pagtatrabaho, nakakahanap ng kagalakan sa kanyang trabaho. Ngayon ay kinukunan nila ang eksena ng pagbuhos ng tubig, isang simpleng eksena, ngunit kailangan itong ulitin ng maraming beses. Minsan, pagkatapos buhusan ni Doja ng tubig, nakakalimutan niya ang kanyang linya, at minsan naman ay masyadong malakas ang pagbuhos kaya napasigaw ang pangunahing aktor sa sakit. Nagduda ang pangunahing aktor na sinasadya ito ni Doja. Magulo na ang relasyon nilang dalawa at nag-away sila ng matindi. Sa hidwaan ng mga aktor, ang pinaka-nakakapagod ay si Binsong, ang assistant director. Lumapit siya kay Doja, nagdala ng maanghang na rice cake na karaniwang gusto ng mga babae, at nagbigay din ng magandang sariwang bulaklak. Labis na natuwa si Doja, nagbuhos siya ng tasa ng tsaa na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Ibinigay kay Binsong, nagsisinungaling na inihanda niya ito simula pa kaninang umaga. Ibinigay pa niya ang termos kay Binsong, inutusan siyang ubusin ito. Akala ni Doja kakampi niya si Binsong, kaya bumili siya ng espesyal na sombrero para ibigay sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi niya inasahan na bago niya maibigay ang regalo, malalaman niya ang mapait na katotohanan. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula, gusto ni Doja ng sushi. Nagkataon namang kumakain din si Binsong kasama ang pangunahing aktor sa restoran na ito. Para sa kanyang karera, sinubukan ni Binsong na suyuin ang magkabilang panig, parehong pinupuri si Doja at sinisuyo ang pangunahing aktor.
Nagkunwari si Binsung nakakampi ng pangunahing aktor, sinabing nakakapagod magtrabaho kasama si Doja. Ang pagbibigay niya ng bulaklak ay para suyuin siya at pigilan siyang pahirapan ang pangunahing aktor. Sumakay si Doja sa kotse at umalis, binaliwala si Binsung na tumatakbo sa daan. Labis na nagsisi si Binsung, sana say matatakan niya ang kanyang bibig at hindi na magsalita pa. Ang mga pagkakamali ay kailangang itama. Kinabukasan, maaga si Binsung na humingi ng tawad kay Doja. Nagpapaliwanag na para lang makumpleto ang paggawa ng pelikula. Nang maayos kaya kinailangan niyang suyuin ang magkabilang panig. Galit na galit si Doja sa mga taong dalawang mukha. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Binsung, nagalit siya at inutusan siyang lumabas sa paningin niya. Galit si Doja at ang direktor, para lang mapanatiling maayos ang lahat, ay pinabayaang magdusa si Binsung at pansamantalang hindi magpakita sa harap niya. Ngayon, dumating ang tiyahin ni Binsung sa set. Nakilala niya si Doja bilang ang bata na umupa ng bahay ng kanilang pamilya. Nang makita ang kanyang pamangkin na inaapi, gusto niyang kausapin si Doja tungkol sa tama at mali. Inaliw siya ni Binsung, sinabing hindi pa niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Doja at ngayon na magulo na ang lahat, ay ayaw na niyang makialam pa siya. Pinaalalahanan din siya na huwag banggitin si Doja sa harap ng kanyang ina. Dahil sa hidwaan nila ni Binsung, naapektuhan din ang pelikulang ginagawa ni Doja. Kaya nagalit siyang nagsabi na kung magkita pa sila, papaalisin kita. Si Binsung ay nag-aalala tungkol sa trabaho, kaya nakaupo lamang siyang malungkot sa silid. Ang kanyang tiyahin, na nagmamahal sa kanyang pamangkin, ay gustong makita si Doja at sinabi sa kanya na huwag nang apihin si Binsung. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagalit at lumakas ang boses na narinig ng ina ni Binsung na nakatayo sa labas ng pinto. Kaya sirang-sira na, alam na ngayon ng kanyang ina na nagtatrabaho siya kasama si Doja. Ang lolo ay namatay dahil sa ina ni Doja, kaya nagtanim ng galit ang ina ni Binsung hanggang ngayon at ngayon ay dumating pa si Doja upang pahirapan ang kanyang anak. Kaya hindi siya pwedeng manahimik. Kinonsola ng buong pamilya ang ina ni Binsung na matatapos din kaagad ang paggawa ng pelikula at sa oras na iyon, hindi na magkikita ang dalawa. Marami silang sinabi bago nila siya nakumbinsi na huwag makipag-away kay Doja. Pinag-isipan ni Binsung at na-realize niyang siya talaga ang may pagkakamali. Pumunta siya sa ilalim ng bahay ni Doja at nakita niya si Doja na bumaba sa kotse, inalalayan ni Jindan. Lumabas na pagkatapos ng paggawa ng pelikula, hindi maganda ang pakiramdam ni Doja, kaya pumunta siya sa bar para uminom ng alak. Pagkatapos, nagkagusto si Jindan kay Doja at binili na niya ang kanyang manager noon pa man. Nang makatanggap ng tawag mula sa manager, mabilis na pumunta si Jindan sa bar at nagpanggap na nagkataong nakita si Doja. Ito ang dahilan kung bakit nakita ni Binsung ang eksenang iyon. Nagtago si Binsung sa gilid at pinanood ang dalawa na magkasamang pumasok sa gusali. Di nagtagal, lumabas si Jindan at nakipagkita sa isang babae sa bar. Sa pamamagitan ng nilalaman ng pag-uusap, hinulaan ni Binsung na may kasintahan si Jindan. Totoo nga, para makasama si Doja ngayong gabi, nagmungkahi si Jindan na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Ngayong gabi, nagsimula si Jindan na suyuin si Doja, na minsan ay nagpapadala ng bulaklak at minsan naman ay nagpapadala ng food truck sa set upang sumuporta. Nang makita ito, naging tsismosa ang direktor kay Binsung na nagsasabing si Jindan ay isang kilalang womanizer at tinawag na new actress killer. Nag-aalala ang direktor na maluloko si Doja dahil sa kanyang inosente. Nang marinig ito, pinaalalahanan ni Binsung si Doja na mag-research muna bago magdesisyon kung makikipagrelasyon kay Jindan o hindi. Pagkakita kay Binsung, nagalit kaagad si Doja. Walang magawa ang direktor kundi hilingin kay Binsung na umalis sa film crew. Para sa kanyang kinabukasan, pumunta si Binsung upang makipagkita kay Doja at umasa na dahil sa dati nilang relasyon, hindi niya ito paalisin sa film crew. Sabi niya, ako si Antrong na naghihintay sa iyo dati gamit ang bisikleta, kaya Doja, patawarin mo na ako kahit minsan lang. Ikinuwento ni Binsung ang maraming lumang kwento nilang dalawa at ipinaliwanag din na sobrang mapamahiin ang kanyang ina. Kaya naisip niya na hindi maganda ang kanyang tunay na pangalan at pinalitan ito ng Binsung. Dahil ito ang kapitbahay na gusto niya noon, hindi na pinahirapan pa ni Doja si Binsung. Dahil sinuportahan ni Doja ang kanyang pananatili sa direktor, nanatili rin si Binsung sa film crew. Nagulat si Doja nang makita si Binsung na abala sa set. Noong taong iyon, siya ang umuupa sa bahay ng pamilya ni Binsung at madalas siyang hintayin gamit ang bisikleta at naglaro silang magkasama na nag-iwan ng maraming magagandang alaala. Ang susunod na eksena ay kinunan sa isang walang nakatirang isla. Pagkatapos ng trabaho, ang mga miyembro ng film crew ay sumakay sa bangka at umalis. Maagang sumakay si Doja sa bangka. Pagkatapos ay natuklasan na naiwan niya ang kanyang telepono sa isla at bumalik para hanapin ito. Nagkataon, nakalimutan din ni Binsung ang kanyang bag kaya bumaba silang dalawa sa bangka. Habang hinahanap ni Doja ang kanyang telepono, narinig niya ang tawag ng bangka at naiwan silang dalawa ni Binsung sa isla. Nakipag-ugnayan si Doja sa manager at hiniling na bumalik ang bangka para sunduin sila. Ngunit dahil sa malalaking alon at malakas na hangin sa dagat, hindi ito makabalik. Kailangang iwan ng direktor ang dalawa sa isla para magpalipas ng gabi. Sa gabi, bumaba ng husto ang temperatura, kaya nagsiga si Binsung at kinuha ang pagkain at tubig sa kanyang bag at ibinahagi kay Doja. Pagkatapos kumain at uminom, gustong magbanyo ni Doja at nakakita si Binsung ng angkop na lugar para gawing palikuran. Nagbantay
Sumakay siya malapit doon at kumanta ng malakas para malaman ni Doja na malapit lang siya. Sa gabi, inantok si Doja, inilagay ni Bin Sung ang kanyang jacket sa kanya at humilik siya sa dibdib nito. Nakatulog si Doja ng mahimbing at nang magising, hindi niya nakita si Bin Sung kaya nag-alala siya at hinanap ito, tinawag ang pangalan niya. Pagbalik ni Bin Sung mula sa pagbabanyo, yumakap si Doja sa kanya. Akala niya ay iniwan siya ni Bin Sung nang mag-isa sa isla. Kaya, nagpalipas sila ng magdamag sa isla. Akala niya iniwan siya ni Bin Sung nang mag-isa sa isla. Akala niya iniwan siya ni Bin Sung nang mag-isa base sa imahe nila ni Bin Sung sa isla. Cô đứng dậy chuyển chủ đề, nhìn cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Đơ ra làm việc quanh năm, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cô còn nảy sinh ý định mua lại hòn đảo này, xây một căn biệt thự trên đó để tận hưởng cuộc sống chậm rãi. Vừa dứt ý nghĩ, có một chiếc thuyền tiến đến từ xa. Min Sung hưng phấn chạy lên vẫy tay sao thuyền đến nhanh vậy, đến muộn một chút cũng được mà. Trở về nhà, trong đầu Đô Gia không ngừng hiện lên hình ảnh của cô và Bin Sung trên đảo. Bago matulog, curious pa siya kung anong ginagawa ni Bin Sung. Tiningnan niya ang personal page nito at nang makita ang selfie nito, hindi niya napigilang purihin ito na lalo itong gumagwapo. Naisip niya, Diyos ko, anong ginagawa ko? Doja, hindi ka makakatulog buong gabi. Kinabukasan, pagdating niya sa set, nagbihis siya ng maayos at naghintay na makita si Bin Sung. Tamang-tama, dumaan si Bin Sung at isang babaeng kasamahan. Nawala ng balanse ang babaeng kasamahan at muntik nang matumba, kaya nag-alok si Bin Sung na tulungan siyang hawakan ang kanyang gamit. Tinitigan ni Doja ang dalawa at nagduda na sinasadya ng babaeng kasamahan na akitin si Bin Sung. Pagkatapos, inulit ni Bin Sung ang nilalaman ng eksena nila sa babaeng kasamahan. Nang makita ang dalawa na nag-uunahan sa pagyakap, tumakbo si Doja at nag-alok na makipag-ensayo kay Bin Sung para masanay sa terrain. Nagtagumpay si Doja na makuha ang pagkakataong yakapin si Bin Sung habang gumugulong pababa sa burol, ngunit hindi niya inaasahan na tatama ang ulo ni Bin Sung sa puno. Akala ni Doja na nawalan siya ng malay, kaya nataranta siyang umiyak at sumigaw, "Mahal ko." Ayos lang si Bin Sung, sa halip nagulat ang mga staff sa reaksyon ni Doja. Nagsinungaling si Doja na masyado siyang naging emosyonal kaya siya umiyak. Pagkatapos ng shooting, pagdating ng sikat na aktres na si Doja sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ng producer na si Jindan. Lumabas na nag-ayos ang ina ni Jindan ng isang meeting sa isang blind date para sa kanyang anak. Tumanggi si Jindan at sinabing nakikipag-date siya kay Doja. Nang marinig na nakikipag-date ang kanyang anak sa isang aktres, nagalit ng gusto ang ina ni Jindan at humingi ng agarang pakikipagkita kay Doja. Hindi siya nasisiyahan sa propesyon ni Doja bilang aktres at inutusan ang dalawa na maghiwalay. Halos umiyak at tumawa si Doja habang ipinapaliwanag sa kanya na wala siyang romantikong damdamin kay Jindan. Bago umalis, sinamantala ni Doja ang pagkakataon na turuan siya na huwag magkaroon ng diskriminasyon sa anumang propesyon at huwag maliitin ang trabaho ng iba. Galit na umalis ang ina ni Jindan at ikinuwento ang lahat sa kanyang anak. Pagkatapos nito, naguluhan si Jindan at pinuntahan si Doja para alamin ang katotohanan. Naniniwala siya na nagde-date sila at ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan na ito ay ang ina ni Doja. Lumabas na ang ina ni Doja ay isang sugarol at baon sa utang. Nang mapansin na may damdamin si Jindan sa kanyang anak, palihim siyang nag-ayos ng lahat. Pumayag siyang payagan si Doja na manood ng musikal kasama si Jindan at sadyang nagkunwari na may sakit sa tiyan upang bigyan ng pagkakataon ang dalawa na magkasama ng silala. Pagkatapos, tinanong niya si Doja tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Jindan. Nang malaman na walang nararamdaman si Doja para kay Jindan, nagsinungaling ang kanyang ina kay Jindan na gusto ni Doja. Ang date nila at pinuri pa si Jindan bilang romantiko at kaibig-ibig. Siya mismo ang nagpatunay na ang mga babae ay hindi madaling purihin ang isang lalaki na kaibig-ibig kung wala silang intensyon. Dahil naloko ng ina ni Doja, naniwala si Jindan na opisyal na silang nagde-date. Sinamantala ng ina ni Doja ang pagkakataon na humingi ng pera kay Jindan. Walang pag-aalinlangan, nag-bank transfer si Jindan ng 500 milyong won sa kanyang magiging biyenan. Nang makita ang halaga sa account, nanumpa ang ina ni Doja na gagawin niyang manugang ang mayamang lalaking ito. Sa ilalim ng pag-aayos ng kanyang ina, binigyan ni Jindan si Doja ng kwintas. Hindi gusto ni Doja ang tumanggap ng regalo nang walang dahilan mula sa iba, kaya ibinalik niya ito sa kanyang ina upang ibalik kay Jindan. Nagpatuloy ang kanyang ina sa paggawa ng kwento at nagpadala ng litrato ni Doja na suot ang kwintas kay Jindan na sinasabing gusto niya ang regalo. Sa huli, direktang nag-usap ng maayos sina Jindan at Doja. Kinumpirma ni Doja na wala siyang romantikong damdamin kay Jindan at hiniling sa kanya na kunin ang kwintas. Tungkol sa kwintas, patuloy na nalulong ang ina ni Doja sa pagsusugal at isinangla ang kwintas upang magkaroon ng pera sa pagsusugal. Bilang resulta, natalo niya ang lahat ng pera. Pagkaalis niya sa kasino, nakatanggap siya ng tawag mula kina Doja at Jindan. Nang malaman ang sitwasyon, mabilis siyang nakaisip ng paraan para harapin si Jindan. Sinanyasan niya ang lahat ng sisi sa ina ni Jindan na sinasabing siya ang nag-ayos ng pakikipagkita kay Doja at humiling na maghiwalay sila. Kaya, malamig na tinanggihan ni Doja si Jindan. Tungkol naman sa kwintas, nangako siyang kukumbinsihin si Doja na tanggapin ito. Naniwala si Jindan sa ina ni Doja at naisip niya na ang biglaang pagdating ng kanyang ina ang nakasakit kay Doja. Walang alam si Doja tungkol sa mga patagong aksyon sa likod niya. Akala niya iniwan siya ni Bin Sung nang mag-isa sa isla. Nakita niya ang larawan nila ni Bin Sung sa isla. Bago matulog, curious pa siya kung anong ginagawa ni Bin Sung.
Tiningnan niya ang personal page nito at nang makita ang selfie niya, hindi niya napigilang purihin ito na lalo itong gumagwapo. Naisip niya, Diyos ko, anong ginagawa ko? Kinabukasan, pagdating niya sa set, nagbihis siya ng maayos at naghintay na makita si Binsung. Tamang-tama, dumaan si Binsung at isang babaeng kasamahan. Nawala ng balanse ang babaeng kasamahan at muntik nang matumba, kaya nag-alok si Binsung na tulungan siyang hawakan ang kanyang gamit. Tinitigan ni Doja ang dalawa at nagduda na sinasadya ng babaeng kasamahan na akitin si Binsung. Pagkatapos, inulit ni Binsung ang nilalaman ng eksena nila sa babaeng kasamahan. Nang makita ang dalawa na nag-uunahan sa pagyakap, tumakbo si Doja at nag-alok na makipag-ensayo kay Binsung para masanay sa terrain. Nagtagumpay si Doja na makuha ang pagkakataong yakapin si Binsung habang gumugulong pababa sa burol. Ngunit hindi niya inaasa. Akala ni Doja na nawalan siya ng malay, kaya nataranta siyang umiyak at sumigaw, "Mahal ko." Ayos lang si Binsung. Sa halip, nagulat ang mga staff sa reaksyon ni Doja. Nagsinungaling si Doja na masyado siyang naging emosyonal kaya siya umiyak. Pagkatapos ng shooting, pagdating ng sikat na aktres na si Doja sa hotel, nakatanggap siya ng lumabas na ang ina ni Jindan ay nag-ayos ng isang tumanggi si Jindan at sinabing nakikipag-date siya kay Doja. Nang marinig na nakikipag-date ang kanyang anak sa isang aktres, nagalit ng husto ang ina ni Jindan at humingi ng agarang pakikipagkita kay Doja. Hindi siya nasisiyahan sa propesyon ni Doja bilang aktres at inutusan ang dalawa na maghiwalay. Halos umiyak at tumawa si Doja habang ipinapaliwanag sa kanya na wala siyang romantikong damdamin kay Jindan. Bago umalis, sinamantala ni Doja ang pagkakataon na turuan siya na huwag magkaroon ng diskriminasyon sa anumang propesyon at huwag maliitin ang trabaho ng iba. Galit na umalis ang ina ni Jindan at ikinuwento ang lahat sa kanyang anak. Pagkatapos nito, naguluhan si Jindan at pinuntahan si Doja para alamin ang katotohanan. Naniniwala siya na nagde-date sila at ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan na ito ay ang ina ni Doja. Lumabas na ang ina ni Doja ay isang sugarol at baon sa utang. Nang mapansin na may damdamin si Jindan sa kanyang anak, palihim siyang nag-ayos ng lahat. Pumayag siyang payagan si Doja na manood ng musikal kasama si Jindan at sadyang nagkunwari na may sakit sa tiyan upang bigyan ng pagkatapos, tinanong niya si Doja tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Jindan. Nang malaman na walang nararamdaman si Doja para kay Jindan, nagsinungaling ang kanyang ina kay Jindan na gusto ni Doja. Ang date nila at pinuri pa si Jindan bilang romantiko at kaibig-ibig. Siya mismo ang nagpatunay na ang mga babae ay hindi madaling purihin ang isang lalaki na kaibig-ibig kung wala silang intensyon. Dahil naloko ng ina ni Doja, naniwala si Jindan na opisyal na silang nagde-date. Sinamantala ng ina ni Doja ang pagkakataon na humingi ng pera kay Jindan. Walang pag-aalinlangan, nag-bank transfer si Jindan ng 500 milyong won sa kanyang magiging biyenan. Nang makita ang halaga sa account, nanumpa ang ina ni Doja na gagawin niyang manugang ang mayamang lalaking ito. Sa ilalim ng pag-aayos ng kanyang ina, binigyan ni Jindan si Doja ng kwintas. Hindi gusto ni Doja ang tumanggap ng regalo ng walang dahilan mula sa iba, kaya ibinalik niya ito sa kanyang ina upang ibalik kay Jindan. Nagpatuloy ang kanyang ina sa paggawa ng kwento at nagpadala ng litrato ni Doja na suot ang kwintas kay Jindan na sinasabing gusto niya ang regalo. Sa huli, direktang nag-usap ng maayos sina Jindan at Doja. Kinumpirma ni Doja na wala siyang romantikong damdamin kay Jindan at hiniling sa kanya na kunin ang kwintas. Tungkol sa kwintas, patuloy na nalulong ang ina ni Doja sa pagsusugal at isinangla ang kwintas upang magkaroon ng pera sa pagsusugal. Bilang resulta, natalo niya ang lahat ng pera. Pagkaalis niya sa kasino, nakatanggap siya ng tawag mula kina Doja at Jindan. Nang malaman ang sitwasyon, mabilis siyang nakaisip ng paraan para harapin si Jindan. Sininyasan niya ang lahat ng sisi sa ina ni Jindan na sinasabing siya ang nag-ayos ng pakikipagkita kay Doja at humiling na maghiwalay sila. Kaya, malamig na tinanggihan ni Doja si Jindan. Tungkol naman sa kwintas, nangako siyang kukumbinsihin si Doja na tanggapin ito. Naniwala si Jindan sa ina ni Doja at naisip niya na ang biglaang pagdating ng kanyang ina ang nakasakip. Walang alam si Doja tungkol sa mga patagong aksyon sa likod niya. Nang makita si Doja na nakasuot ng maganda sa set, hindi maalis ni Binsung ang tingin niya sa kanya. Tulad noong bata pa, inahabol pa rin ni Doja si Binsung at inanyayahan siyang magkita sa gabi. Sinabi ni Binsung na hindi siya pupunta, ngunit patuloy siyang tumitingin sa kanyang relo dahil takot siyang hintayin siya ni Doja nang walang pag-asa. Nag-iisip si Binsung kung pupunta ba siya para makita si Doja o hindi. Sa sandaling ito, tinawagan siya ni Doja at nataranta siyang maisinabi at ibinaba ang telepono. Akala ni Binsung na nasa panganib si Doja, kaya dali-dali siyang tumakbo sa pinag-usapan nilang lugar. Lumabas si Doja mula sa likuran, ligtas at walang sugat. Nag-aalala si Binsung at patuloy na tinatanong si Han kung nasaktan ba si Doja. Nang makita ang mukha ni Binsung na puno ng pag-aalala, nasiyahan si Doja. Napagtanto ni Binsung na naloko siya, ngunit huli na ang lahat. Hinila siya ni Doja sa amusement park at sinubukan ang lahat ng kapanapanabik na laro. Ang magandang date na ito ay hindi malilimutan ni Binsung. Patuloy siyang humingiti at masayang nagte-text kay Doja. Pagkatapos mag-type ng ilang salita, biglang natauhan si Binsung at napagtanto na hindi siya dapat maging ganito kalapit kay Doja.
Upang hindi magkaroon ng maling akala si Doja, nilinaw ni Binsung sa kanya na may nararamdaman talaga siya para rito. Kahit gusto niya si Doja, mas gusto ni Binsung na mag-focus sa kanyang karera. Sa kasalukuyan, isa pa rin siyang hindi kilalang assistant director at ayaw niyang malaman ng publiko ang kanyang love life kay Doja at maapektuhan ang kanyang karera. At kaya tinanggihan si Doja. Sa huling panahon ng pagtatrabaho, palaging malamig si Binsung kay Doja upang mawalan na siya ng pag-asa. Pag-alis ni Doja, hindi niya matiis na malayo kay Binsung, kaya nag-usap sila at sinabi niyang hihintayin niya ito. Tinupad ni Doja ang kanyang pangako at matyagang naghintay sa coffee shop hanggang sa magsara ito. Samantala, katatapos lang ni Binsung sa trabaho at pauwi na. Biglang bumalik ang mga alaala niya kay Doja. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at agad na tumakbo sa coffee shop. Sa kabutihang palad, matyagang naghihintay pa rin si Doja sa labas ng shop. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ni Binsung ang kanyang tunay na damdamin. Nagpahayag siya ng pagmamahal, nandito ako dahil namimiss kita, nandito ako dahil ayaw kong malayo sa iyo. Pumayag si Doja na makipag-date at opisyal silang naging magkasintahan, ngunit kailangan nilang panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Palihim silang nakikita sa mga lugar na walang tao at naghahawak kamay sa elevator kapag walang empleyado ang nakapansin. Pagkatapos ipalabas, nakatanggap ng maraming papuri ang drama series, kaya nagdaos ng celebration party ang film crew. Habang masaya sila, biglang dumating ang investor na si Jindan. Gusto niya si Doja, ngunit patuloy siyang tinatanggihan. Nang makita ang matalik na kilos ni Doja at ng bida, inakala ni Jindan na nakikipag-date si Doja sa bida, kaya siya tinanggihan. Sa matinding selos, hinila ni Jindan ang bida sa banyo at sinaktan ito ng walang awa. Malakas ding ipinahayag ni Jindan na si Doja ay kanyang babae. Naakit ng ingay ang atensyon ng lahat at inilabas ang dalawang lalaki. Pagkatapos marinig ang nangyari, nagpaliwanag si Doja na wala siyang relasyon sa bida. Ang insidente ay nagdulot ng maraming chismis tungkol kay Doja. Inisip ng mga babaeng empleyado na walang usok kung walang apoy, kaya tiyak na may malabong relasyon si Doja kay Jindan kaya nasaktan ang bida. Nang marinig ang mga chismis, labis na nasaktan si Doja. Sa kabutihang palad, nagtiwala si Binsung sa kanya at kinonsola siya. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat, galit na galit si Jindan at pinuntahan ang ina ni Doja at sinumbatan siya dahil nagsinungaling siya, na nagbigay ng maling akala sa kanya na may damdamin din si Doja para sa kanya. Sinubukan pa ring ipagtanggol ng ina ni Doja ang sarili at sinabing sinubukan niyang mag-matchmake, ngunit si Jindan ang walang kakayahang makuha ang puso ng babae. Dahil sa pag-uudyok ng ina ni Doja, nagbanta si Jindan na kung hindi siya mamahalin ni Doja sa loob ng isang buwan, gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang paalisin ito sa entertainment industry. Ayaw mawala ng ina ni Doja ang kanyang puno ng pera, kaya maraming magagandang salita ang sinabi niya tungkol kay Jindan sa kanyang anak. Inutusan ni Doja ang kanyang ina na ibalik ang lahat ng regalong ibinigay ni Jindan. Hindi niya kailanman mamahalin ang isang lalaking kasing walang tiyaga at mainit ang ulo. Pagkasabi nito, naghanda si Doja para sa kanyang pakikipag-date kay Binsung. Sinabi niya sa kanyang manager na makikipagkita siya sa kanyang mga kaibigan ngayon. Pag-alis ng manager, sumakay si Doja sa kotse ni Binsung. Hindi niya alam na palihim siyang sinundan ng manager at ipinagbigay alam sa kanyang ina. Napansin ng ina ni Doja na may mali. Pagsapit ng gabi at pag-uwi niya, nasaksihan niya kung paano hinatid ni Binsung si Doja at kung paano sila naglambingan at ayaw magkahiwalay. Sa pagkakataong ito, nakilala ng ina ni Doja si Binsung bilang ang dating kasama. Hindi nagtagal, nagkita ang mag-inang Binsung at ang ina ni Doja sa isang restaurant. Nakilala niya ang ina ni Binsung bilang ang anak ng may-ari ng lumang boarding house at nakita rin niya si Binsung na matanda na. Dahil sa sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya, sumugod ang ina ni Doja at hinila ang dalawa palayo at pinagalitan si Binsung. Tinanong kung ano ang balak niya sa paglapit sa kanyang anak. Nang makita ang kritikal na sitwasyon, hinila ni Doja ang kanyang ina pauwi. Diretsahan niyang inamin na nakikipag-date siya kay Binsung. Pumayag man ang kanyang ina o hindi sila maghihiwalay. Nang makitang hindi niya mapipigilan ang kanyang anak, nagpunta ang ina ni Doja sa bahay ni Binsung at gumawa ng gulo na nagsasabing, inutusan ng ina ni Binsung ang kanyang anak na akitin ang kanyang anak na babae. Nagulat ang ina ni Binsung nang marinig ang balita na nakikipag-date si Binsung kay Doja. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang anak, umaasang itatanggi niya ito. Nanatiling tahimik si Binsung, pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanyang ina at inamin ang kanyang relasyon kay Doja. Alam ni Binsung na ang pagpanaw ng kanyang lolo ay may kinalaman sa ina ni Doja. Ang pag-ibig sa anak na babae ng kanyang kalaban ay tiyak na magdudulot ng kalungkutan sa kanyang ina. Upang hindi masaktan ang kanyang ina, kusang loob na nakipaghiwalay si Binsung kay Doja nang hindi alam ni Doja ang nangyayari. Ang unang reaksyon ni Doja ay pinilit ng kanyang ina si Binsung na makipaghiwalay sa kanya. Hinarap niya ang kanyang ina, mariing itinanggi ito ng kanyang ina at sinabing hindi pa niya nakikita si Binsung. Naniniwala sa kanyang ina, nagpunta si Doja sa bahay ni Binsung upang tanungin ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dito, nakilala niya ang lola ni Binsung.
Pinagalitan ng lola si Doja at inihayag ang katotohanan na ang lolo ni Binsung ay namatay dahil sa pinsala ng ina ni Doja. Sa ganitong puot, hindi maaaring maging magkasintahan ang dalawang pamilya. Pagkatapos marinig ito, umuwi si Doja at tinanong ang kanyang ina tungkol sa pagpanaw ng lolo ni Binsung. Sa sandaling ito, naunawaan niya kung bakit biglang umalis ang kanyang ina kasama ang tatlong magkakapatid ilang taon na ang nakararaan. Sa pagkakita sa kanyang anak na sumisigaw sa harap niya, napilitang umamin ang ina ni Doja na sinadya niyang sirain ang lolo ni Binsung para sa pera. Noong taong iyon, mag-isa na itinaguyod ng ina ni Doja ang tatlong anak at may malaking utang na iniwan ng kanyang asawa. Kung hindi sa paraang iyon, ang mag-inang apat ay hindi mabubuhay hanggang ngayon. Tinanggap niya ang lahat ng kritisismo dahil isinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang mga anak at walang karapatan si Doja na husgahan siya. Nang makitang hindi nagsisisi ang kanyang ina, nagpunta si Doja sa bahay ni Binsung at lumuhod upang humingi ng tawad sa ina ni Binsung. Kakabasa lang niya tungkol sa pagkamatay ng matanda dahil sa kanyang ina, kaya gusto niyang itama ang pagkakamali para sa kanyang ina. Pag-alis sa bahay ni Binsung, nakasalubong ni Doja si Binsung. Sa sandaling ito, alam na niya ang dahilan ng paghihiwalay ni Binsung. Masakit sa kanya na ang kanyang kasintahan ay nagdusa ng mag-isa, lahat dahil sa kanyang ina. Pagkatapos ng paghihiwalay, pareho silang nagdalamhati sa kanilang pag-ibig na nagwakas. Si Binsung ay uminom upang palayasin ang kanyang kalungkutan at pag-uwi niya ay humiga na lang siya sa kama, humihikbi. Masakit ang puso ng ina ni Binsung sa nakita niya. Bagaman hindi siya ang tunay na ina, pinalaki niya si Binsung mula pagkabata bilang kanyang sariling anak at hindi niya makita siyang namumuhay sa kalungkutan. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, pumayag siyang payagan sina Binsung at Doja na magbalikan. Si Binsung ay isang anak na masunurin at ayaw niyang magdusa ang kanyang ina para sa kanyang kaligayahan, kaya tumanggi siyang makipagbalikan kay Doja. Alam ang iniisip ng kanyang anak, nakipagkita ng pribado ang ina ni Binsung kay Doja at Binsung at binigyan sila ng pagkakataon na magkasama. Naunawaan ang puso ng kanyang ina, sumugod si Doja sa mga bisig ni Binsung at mahigpit silang nagyakap. Ang unang ginawa ni Doja pagkatapos makipagbalikan kay Binsung ay ipaalam sa kanyang ina. Nagbanta siyang magretiro at sumama kay Binsung na manirahan sa Amerika kung hahadlangan pa rin ng kanyang ina ang kanilang pag-ibig. Alam na hindi nagbibiro ang kanyang anak, ang ina ni Doja ay napilitang sumuko. Mayroon pa bang teksto na gusto mong isalin? Bumaling siya kay Jindan at nagmakaawa na pakawalan si Doja dahil hindi niya kayang baguhin ang puso ng kanyang anak. Sa pakiramdam na siya ay ginagawang katatawanan, ginamit ni Jindan ang kanyang kapangyarihan upang kanselahin ang sunod-sunod na kontrata sa pag-endorso ni Doja. Lumuhod ang ina ni Doja at nagmakaawa kay Jindan para sa kapatawaran. Lihim siyang nagsugal at natalo ng maraming pera, ngunit walang kaalam-alam si Doja. Naimbestigahan ni Jindan ang bagay na ito at sinadya niyang pahirapan ang mag-inang Doja. Dahil walang ibang paraan, kinailangan ng ina ni Doja na patuloy na gumawa ng pagkakataon para kay Jindan. Lihim niyang dinala si Doja sa villa ni Jindan at pagkatapos ay umalis, nagbigay ng dahilan. Pagpasok sa bahay, natigilan si Doja nang makita si Jindan at binalot siya ng takot. Sa sandaling ito, napagtanto ni Doja na siya ay biktima ng bitag ng kanyang ina at ni Jindan. Ayaw makipagtalo ni Doja kay Jindan, gusto lang niyang umalis kaagad doon. Nang makita ang patuloy na pagtanggi ni Doja, nawala ng pasensya si Jindan, hinila siya papasok sa isang madilim na silid at pinilit siyang pag-isipang mabuti. Kung gusto ba niyang umupo at makipag-usap ng maayos sa kanya o hindi. Pagkalipas ng ilang oras, kumalma si Doja at pumayag na makipag-usap kay Jindan. Sobrang tuwa niya at nagbuhos siya ng alak at naghanda ng pagkain para sa kanya. Sa sandaling nagpabaya si Jindan, tumakas si Doja mula sa villa. Ang lugar na ito ay napakaliblib, kinailangan ni Doja na tumawid sa madilim na kagubatan upang makahanap ng daan palabas. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkaligaw, nakakita rin siya ng isang taong naglalakad at humiram ng telepono upang tawagan si Binsung para sunduin siya. Nang makita si Doja na puno ng alikabok, nag-alala si Binsung at nagtanong. Ayaw ni Doja na banggitin ang nangyari, kaya nagdahilan siya na nag-away sila ng kanyang ina. Sa daan pa uwi, naaalala ni Doja ang panahon mula noong bata pa siya, kung saan siya ay palaging isang makinang tagagawa ng pera para sa kanyang ina. Kahit may sakit siya, hindi siya pinayagang magpahinga, pinilit siya ng kanyang ina na mag-shooting ng pelikula. Sa huli, nawalan siya ng malay sa set ng pelikula. Pumagulgol si Doja, sobrang pagod na siya sa pagiging tingin ng kanyang ina bilang isang kasangkapan sa pagkakakitaan. Lalong lumalala ang mga bagay-bagay, nagsimulang magduda si Doja kung siya ba ay tunay na anak ng kanyang ina. O hindi, kung anak siya, bakit nagawa siyang iwanan ng kanyang ina sa villa ng walang awa? Sa kabilang banda, inisip ng ina ni Doja na hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Ang magkaroon ng isang mayamang lalaki tulad ni Jindan na nagmamahal sa kanya ay isang biyayang 3 henerasyon, ngunit tinanggihan niya ito ng walang pakundangan upang tumakbo kasunod ng lalaking iyon. Na napakahirap. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ina at nagpasya si Doja na putulin ang ugnayan niya bilang anak sa kanyang ina. Nag-impake siya, naghahanda na umalis ng bahay. Sinubukan ng kanyang ina na pigilan siya at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tao mula sa korte upang selyuhan ang mga ari-arian dahil sa pagkalugi ng ina ni Doja. Natulala si Doja nang malaman na naubos ng kanyang ina ang lahat ng kanyang ipon at isinangla pa ang mga ari-arian upang mangutang na umaabot sa 3.3 bilyong won. Sa sobrang gulat, nawala ng malay si Doja at dinala sa ospital. Pagkagising, narinig niya ang buong kwento.
Kinwestiyon ni Doja ang kanyang ina at sa sandaling ito, gusto lang ng kanyang ina na ayusin ang utang. Nagmakaawa siya kay Doja na pumayag na magpakasal kay Jindan. Kapag pumayag siya, tutulungan sila. Ayaw magpakasal ni Doja dahil sa pera. Gusto niyang humanap ng paraan para ayusin ito ng mag-isa. Gayunpaman, kumalat na ang balita tungkol sa mag-inang Doja sa lahat ng dako. Sabay-sabay na kinansela ng mga brand ang mga kontrata sa pag-endorso at kailangan ni Doja na pasanin ang napakalaking halaga ng multa para sa paglabag sa kontrata na umabot sa 1 bilyong won. Nang marinig ang halagang iyon, natulala si Doja. Naramdaman niya na bumagsak na ang kanyang buhay sa kailaliman. Habang nakahiga at walang magawa sa kama, pinilit ulit siya ng kanyang ina. Pinapayuhan siyang magpa-picture ng Hubo Du Hubad. Sinabi niya na gagawin niya ang mga larawang iyon na isang sining. Dahil wala nang balikan, napilitan si Doja na tanggapin ang nakakahiyang trabahong ito. Sa mundo ng showbiz, hindi maaaring itago ang mga sikreto ng walang hanggan. Mabilis na kumalat ang balita na ipinagbili ni Doja ang sarili niya sa lahat ng dako. Nang marinig ang balita, dali-daling tumakbo si Binsong upang pigilan si Doja. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinakakailangan niya ay pera at pinalayas niya si Binsong ng malamig. Pagbalik sa set pagkatapos mag-makeup, lumabas si Doja na nakasuot ng bathrobe. Tinalikuran niya ang kamera, dahan-dahang hinubad ang bathrobe para ibunyag ang kanyang mga hubad na balikat. Gayunpaman, hindi malampasan ni Doja ang balakid sa sikolohiya at tumakbo siya palayo sa set habang lumuluha. Pinayuhan ng ina ni Doja na magpa-picture siya ng Hubo Du Hubad upang malutas ang agarang problema. Kung gusto niyang ganap na lutasin ang lahat, ang pinakamahusay na paraan ay ang magpakasal kay Jindan. Pagkatapos mag-isip, naramdaman ni Doja na ito ang pinakaligtas na paraan. Nakipagkita siya kay Jindan at pumayag na magpakasal sa kanya. Ipinahayag ni Doja ang balita ng kanilang pagpapakasal kay Binsong. Dahil hindi niya lubos na naunawaan ang sitwasyon ni Doja, hindi matanggap ni Binsong na ipagpapalit niya ang kanyang panghabang buhay na kaligayahan para sa pera. Pagkatapos dumaan sa maraming paghihirap, ayaw ni Doja na magpasakop sa kapalaran at bumalik sa dating mahirap na buhay. Natalo ang kanilang pag-ibig sa malupit na katotohanan. Si Binsong, sa sobrang sakit, ay napilitang pakawalan si Doja. Pagkatapos ng maikling panahon, ang balita tungkol sa engagement ni Doja at Jindan ay napuno sa lahat ng pahayagan. Sinamahan ni Jindan si Doja upang subukan ang kanyang damit pangkasal. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalo siyang nag-alala at hindi mapakali, naupo siya at humagulgol ng malakas. Para makatakas sa kasalukuyang sitwasyon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay na inabot ni Jindan. Ngunit sa pagbabalik tanaw, hindi siya maaaring magpakasal sa taong hindi niya mahal. Sa kabila ng damdamin ni Doja, iginiit pa rin ni Jindan na ituloy ang engagement gaya ng plano. Hindi niya magawa iyon, tumakas siya mula sa tindahan ng damit pangkasal at umuwi. Nang makitang mag-isa ang kanyang anak na umuwi, inakala ng ina at ng nakababatang kapatid ni Doja na may masamang mangyayari. Silang dalawa ay nataranta, natatakot na hindi natutulungan ni Jindan ang kanilang pamilya. Nagmakaawa si Doja sa kanyang ina na huwag siyang pilitin na pakasalan si Jindan at mayroon pa siyang pagkakataon na magsimulang muli. Pinagalitan siya ng kanyang ina, noon bata ka pa. Ngayon, matanda ka na at gusto mo pa ring magsimulang muli. Hindi na makatiis si Doja. Ang kanyang ina ang nagkamali at siya ang dapat magdusa sa mga kahihinatnan kahit pa makulong o anuma mangyari. Sa sobrang pagod sa pagtatalo, pumasok si Doja sa kanyang silid at isinara ng malakas ang pinto. Sa determinasyong huwag pakasalan si Jindan, nagsimulang magtrabaho ng husto si Doja. Tinanggap niya ang lahat ng alok sa pag-shoot, anuman ang programa. Nakatanggap ng alok ng pakikipagtulungan ang kanyang ina mula sa isang kumpanya ng kosmetiko at hiniling niya kay Doja na pumunta sa hotel para sa diskusyon. Pagdating, inakit ng direktor ang Doja sa isang silid habang ang lahat ng kanyang pagkilos ay lihim na nire-record ng nakatagong kamera. Walang ibang tao sa silid maliban sa lalaki, kaya malinaw na hindi ito isang pulong sa trabaho. Itinulak siya ni Doja at tumakbo palabas ng silid. Dahil sa sobrang sama ng loob, hinanap ni Doja ang kanyang ina upang magpaliwanag. Sa pagkakataong ito, talagang walang kaalam-alam ang kanyang ina sa nangyari, ngunit hindi na nagtitiwala si Doja sa kanya. Nagpasya siyang putulin ang ugnayan niya bilang anak sa kanyang ina. Habang hinihila ang kanyang maleta palayo sa bahay, napalibutan si Doja ng isang grupo ng mga reporter. Kumalat ang mga litrato ni Doja na pumapasok sa silid ng hotel. Nag-ingay ang publiko tungkol sa pagbebenta ni Doja ng sarili. Alam ng lahat na ito ay ang maruming laro ni Jindan. Gusto niya lang pilitin si Doja na sumuko. Sa pagharap sa krisis, nag-alala si Doja na baka magkamali ng pagkakaintindi si Binsong, kaya nagpunta siya sa kanya upang magpaliwanag. Ipinilit niya na siya ay biktima ng bitat. Gayunpaman, ang mga kamakailang nangyari ay nagdulot ng kalituhan kay Binsong. Naramdaman niya na hindi na niya naunawaan si Doja. Dahil sa malinaw na ebidensya, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Lubos na nawala ng pag-asa si Doja. Ang kanyang ina ay makasarili. Hindi siya pinagkakatiwalaan ng kanyang kasintahan. Tinalikuran siya ng kanyang mga tagahanga. Wala na siyang anumang dahilan upang mabuhay. Kinaumagahan, nakarinig si Binsong ng balita mula sa kanyang superior na may gustong saktan si Doja. Inayos niya ang lahat upang lumikha ng iskandalo ng prostitusyon na nagpapababa sa reputasyon nito. Sinabi ng superior na ang direktor sa litrato ay isa lamang ekstra at hindi isang malaking negosyante. Napagtanto ni Binsong na hindi niya pala naintindihan si Doja. Dali-dali siyang pumunta upang hanapin siya at humingi ng tawad. Habang naglalakbay, nakita niya ang isang video na nagpapakita kay Doja na tumatalon sa ilog para magpakamatay na ipinalabas sa malaking screen. At ang kanyang katawan ay hindi pa rin natagpuan.
Hinanap ni Binsung ang aktor na iyon. Nagsisisi rin siya. Tumanggap siya ng pera para gumawa ng masamang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na lalampas ito sa ganoong kalayo. Hiniling ni Binsung sa kanya na sabihin ang katotohanan upang maibalik ang kalinisan ni Doja. Nagmakaawa ang aktor kay Binsung na bigyan siya ng oras. Kailangan niyang maghanda sa psikolohiya para harapin ang publiko. Pumayag si Binsung, hindi inaasahan, tumakas siya sa ibang bansa. Walang nagpawalang sala kay Doja. Siya ay kailangang magdusa sa masamang reputasyon. Dahil wala na si Doja upang kumita ng pera at magbayad ng utang, ang kanyang ina ay dinala sa isang detention center. Nakilala ng mga tao doon na siya ang masamang ina na umaasa sa kanyang anak. Sinigawan at ininsulto nila siya ng walang awa. Sa kabutihang palad, buhay pa si Doja. Siya ay inanod sa dalampasigan at iniligtas ng isang matandang babae. Ang matandang babae ay mayroon ding malungkot na kapalaran. Namatay ang kanyang anak sa isang aksidente sa trapiko at umalis ang kanyang apo sa bahay. Sa labis na kalungkutan, nagkasakit ang matandang babae, nag-aasam na bumalik ang kanyang apo araw at gabi. Nang makita si Doja na walang malay, inakala ng matandang babae na ito ang kanyang apo, kaya dinala niya ito sa ospital. Malubha ang sugat ni Doja, karamihan sa balat ng mukha niya ay nasira at kailangan ng reconstructive surgery ang buong katawan niya. Pinayuhan ng doktor ang matandang babae na maghanda dahil posibleng maging iba ang mukha ni Doja pagkatapos ng operasyon. Walang pakialam ang matandang babae sa hitsura, naniniwala siyang si Doja ang kanyang apo. Pagkatapos ng operasyon, nawala ng alaala si Doja. Nang marinig siyang tinatawag ng matandang babae na Didong, inakala niya na iyon ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng 2 taon, nakasanayan na ni Doja ang simpleng buhay sa nayon ng pangingisda kasama ang matandang babae. Isang araw, si Binsung, na ngayon ay isang direktor, ay dumating sa nayon ng pangingisda upang mag-shoot ng pelikula at nagkataon na nakita niya sina Doja at ang matandang babae. Nawala ng alaala si Doja kaya hindi niya nakilala si Binsung. Hindi rin niya inaasahan na ang babae sa harap niya ay ang kanyang dating kasintahan. Sa pagpapatotoo sa pamilyar na eksena ng pag-shoot ng pelikula, nagkaroon ng hindi mailarawang emosyon si Doja. Pumunta siya sa set upang manood ng pag-shoot at nagkataon na nangailangan ng aso ang crew. Kaya agad na tinawag ni Doja ang lahat ng aso na kilala niya upang tumulong. Dahil mahal ng kanyang apo ang pagtatrabaho sa set ng pelikula, pumunta ang matandang babae sa tauhan ng crew. At nagtanong kung maaari bang bigyan ng trabaho ang kanyang apo na si Didong. Kinabukasan, inanap ng tauhan ng crew si Doja. Mayroon silang bakanting posisyon bilang assistant at tuwang-tuwa si Doja na tanggapin ito. Nagtrabaho siya ng napakasipag, masigasig at nagmamalasakit sa lahat. Gayunpaman, panandalian lang ang kaligayahan, natapos na ng crew ang pag-shoot dito at naghahanda na silang bumalik sa Seoul. Nang marinig ang balita, nalungkot si Doja na malapit na siyang umalis sa trabahong gusto niya. Pag-uwi na may malungkot na mukha, nagulat si Doja nang makita ang tauhan ng crew na bumibisita. Lubos silang humanga sa kanyang etika sa trabaho, kaya inimbitahan nila siyang sumama sa kanila upang magtrabaho sa Seoul. Masayang pumayag si Doja, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang matandang babae at hindi niya maiwanan ang matandang babae na mag-isa. Pinayuhan ng matandang babae si Doja na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap ng walang pag-aalala dahil lahat ng tao rito ay pamilyar at aalagaan siya ng lahat. Sa pakikinig sa matandang babae, naglakbay si Doja patungong Seoul. Sumali siya sa grupo ni Binsung at nagsimula ng bagong trabaho ng may pananabik. Gayunpaman, dahil wala pa siyang karanasan, patuloy na nagkakamali si Doja. Mali ang nakita niyang schedule ng pakikipagtagpo sa isang batang artista, kaya hindi naganap ng maayos ang filming. Nagalit si Binsung sa kanyang assistant at iniwan ang taping. Kahit inako ni Doja ang kasalanan, hindi pa rin humupa ang galit ni Binsung. Labis siyang nahihiya, kaya nagtrabaho siya hanggang gabi upang suriin muli ang schedule, sa takot na baka magkamali na naman siya at matanggal sa trabaho. Nagtatrabaho rin ng gabi tulad ni Doja, nasaksihan ni Binsung ang pagsisikap nito at hindi na siya nagalit. Nag-aalala na hindi ligtas para sa maliit na dalaga na umuwi ng mag-isa, inalok niya itong ihatid. Nahihiya si Doja na istorbohin si Binsung, ngunit dahil sa pagpipilit nito, napilitan siyang pumayag. Sa pagkakataong mapag-isa kasama si Binsung, patuloy siyang humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakamali, umaasang hindi siya tatanggalin sa trabaho. Bago pumunta sa Seoul, ipinagmalaki ni Doja sa kanyang mga kapitbahay na magtatrabaho na siya. Napangiti si Binsung sa kaibig-ibig na mukha nito at nangako siyang hindi niya ito tatanggalin. Nakahinga ng maluwag si Doja at masayang nagpaalam kay Binsung. Naglalakad si Doja sa madilim na kalsada nang biglang harangin ng isang lasing na lalaki. Nagbitaw ito ng panunukso at nagbalak na gahasain siya. Sa kabutihang palad, narinig ni Binsung ang sigaw ni Doja, kaya tumakbo siya at dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Nang makita si Doja na mag-isang nakatira sa isang liblib na lugar, nag-alala si Binsung para sa kanyang kaligtasan. Namamroblema si Doja dahil sa sobrang mahal ng upa sa Seoul. Nang marinig ang sinabi ni Binsung, labis siyang natuwa. Araw-araw nakasama ni Doja si Binsung at maging siya mismo ay hindi ito makalimutan. Madalas niyang mapanaginipan si Doja, ang pangulila ay sumasakal sa kanyang puso. Nang muling makita si Jijong, si Doja, palagi siyang may pakiramdam ng pagiging pamilyar. Nakita niyang maraming pagkakatulad si Jijong kay Doja, kaya naisip niya kung kamag-anak ba ito ni Doja. Nang marinig niyang unang beses pa lang ni Jijong sa Seoul, binaliwala niya ang ideyang iyon. Naramdaman din ni Doja ang pag-ibig kay Binsung. Isang beses, habang nakatayo at pinapanood si Binsung na nagjo-jogging sa harap ng convenience store, muntik siyang matumba. Mabilis siyang inalalayan ni Binsung at niyakap sa kanyang dibdib.
Kahit may amnesia, nang kaharap si Binsong, malinaw pa ring ipinahayag ni Doja ang kanyang damdamin. Naakit siya sa lalaki ng napakalakas. Naguluhan si Binsong sa damdamin ni Doja. Palagi niyang nararamdaman na si Jijong ay si Doja, ngunit imposible iyon. Natatakot siya na nagbago ang kanyang puso at naakit siya sa ibang babae. Sinisi ni Binsong ang sarili at sinimulan niyang iwasan si Doja. Hindi inaasahan, nang mabuhay sa pamilyar na kapaligiran, unti-unting nagbalik ang mga alaala ng nakaraan sa isip ni Doja. Naguluhan siya, iniisip na iyon ay alaala ng nakaraang buhay, kaya ikinuwento niya ito kay Binsong. Sinabi niyang nakakita siya ng isang lalaki na kumakanta at sumasayaw sa bakuran. Natigilan si Binsong at tumingin kay Doja. Iyon ay isang bagay na tanging siya at si Doja lang ang nakakaalam. Imposible para kay Jijong na malaman iyon. Lalo siyang nagpasyang iwasan si Doja. Ngunit habang tumatakas siya, lalo niya itong nakikita. Isang araw, muntik na siyang maipit ng natumbang hagdan. Nang makita iyon ni Doja, walang pag-aalinlangan niyang itinulak siya palayo at nasugatan siya. Habang nakikita si Doja na nakahiga sa kama ng ospital, hindi na iwasan ni Binsong na masaktan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sinabi sa sarili na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi si Doja. Ang imahe ni Jijong at Doja ay patuloy na nagpapagulo sa kanyang isip, nagpapabaliw sa kanya. Naalala niyang may star tattoo si Doja sa bukong buko. Upang makasiguro sa pagkatao ni Jijong, itinaas niya ang binti nito. Isang star tattoo ang lumitaw sa kanyang paningin. Lalo siyang naguluhan, tinanong niya ang matandang babae tungkol kay Jijong. Sinabi nito na 2 taon na ang nakalipas, na aksidente si Jijong, nagkaroon ng amnesia at nagbago ang mukha kaya nagkaroon siya ng ganitong hitsura ngayon. Gayunpaman, kahit paano nagbago si Didong, nakilala pa rin ng matanda ang kanyang apo. Ang mga salita ng matanda ay nagpaniwala kay Binsong na si Didong ay hindi si Doja. Naguluhan ang isip ni Binsong, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Nagkataon, nakilala ni Binsong ang isang babae na tagabayan din ng matanda. Ibinunyag niya na may tsismis sa bayan na ang kasalukuyang Didong ay hindi tunay na apo ng matanda. Ang hitsura at ugali ni Didong ay ganap na naiba sa dati, tulad ng dalawang magkaibang tao. Ang mga sinabi ng babae ay nagpaalala kay Binsong. Nagpasya siyang alamin ang totoong pagkatao ni Didong. Palihim siyang kumuha ng straw na ginamit ng ina ni Doja at toothbrush ni Didong para sa sit test. Nang makita ang resulta sa kanyang kamay, umiyak si Binsong. Lumalabas na ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi lang niya. Nag-aalala na ang mga bagay sa nakaraan ay magdulot ng sakit kay Doja. Ayaw ni Binsong na maalala niya ang kanyang alaala. Inalagaan niya lang ito bilang isang kasamahan sa trabaho. Bumili siya ng maraming pagkain, pinuno ang refrigerator nito, at masigasig siyang inihatid sa trabaho at palaging nakangiti kapag kasama niya ito. Napansin ni Doja ang pagbabago ni Binsong. Bigla siyang naging labis na maalalahanin na ikinagulo ng kanyang isip. Bukod pa rito, palaging nakatitig sa kanya ang mga mata ni Binsong na nagpaparamdam sa kanya ng hiya. Minsan, nahulog niya ang script sa sahig dahil sa titig niya. Nagmadaling tumakbo si Binsong sa tabi niya, nag-aalalang tinanong kung nasaktan ba siya. Naramdaman ni Doja na labis ito at hindi niya maintindihan. Sa pagtingin sa maalab na mga mata ni Binsong, lalo pang nalito si Doja. Palaging naghahanap ng dahilan si Binsong upang mapalapit kay Doja. Inimbita niya itong kumain, binigyan ng bulaklak, na nagparamdam sa kanya na sila ay nagde-date. Hindi na niya napigilan ang sarili at direkta niyang tinanong kung gusto ba siya nito. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nakalimutan ni Binsong si Doja. Gayunpaman, nag-aalala siya na kung magbalik ang alaala ni Doja, maaalala niya ang malungkot na nakaraan. Maaalala ang kanyang malamig na saloobin at pagdududa noon at hindi siya mapapatawad. Dahil hindi naglakas loob na harapin ang kanyang damdamin, umiwas siya sa tanong ni Doja. Nabigo si Doja at bumalik sa kotse. Binalaan niya si Binsong na huwag siyang tratuhin ng mabuti kung hindi niya siya gusto, upang hindi siya magkamali ng interpretasyon. Tahimik na tinitiis ni Binsong ang sakit sa kanyang puso. Simula noon, hindi na pinansin ni Doja si Binsong. Ngunit naaalala niya ang pag-aalala nito para sa kanya. Malinaw na may damdamin ito para sa kanya. Naisip ni Doja na malamang ay may personal na dahilan si Binsong. Baka mayroon siyang malubhang sakit kaya hindi siya naglakas loob na ipagtapat ang kanyang damdamin. Nang makita siya, naging emosyonal siya at gusto niyang umiyak. Humihikbi si Doja at tinanong kung anong sakit mayroon ito. Nagulat si Binsong, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Naisip niya na baka masyadong maraming drama ang napanood ni Doja, kaya nagkaroon siya ng ganoong ideya. Lubos na nabigo si Doja. Lumalabas na nagkamali siya, walang damdamin si Binsong para sa kanya. Pinaalalahanan niya si Binsong na huwag na siyang tratuhin ng espesyal upang hindi siya magkamali ng interpretasyon. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, sa set ng pelikula, hindi sinasadyang nakasalubong ni Doja si Jindan at hindi sinasadyang natapunan niya ng kape ang damit nito. Nagmadali siyang humingi ng paumanhin at pinunasan ang mansa sa damit nito. Nakilala ni Jindan na ang babae sa harap niya ay kamukha ni Doja, ang babaeng minahal niya, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto ni Doja na bayaran ang damit ni Jindan, ngunit nang malaman niya na nagkakahalaga ito ng 5 milyong won, nagulat siya. Sa sumunod na pagkikita, naging tapat si Doja kay Jindan na gusto niya talaga bayaran ang damit nito, ngunit hindi pinapayagan ng kasalukuyan niyang sitwasyon. Nang makita si Doja na naguguluhan, naramdaman ni Jindan ang pamilyaridad at pagkaawa para sa kanya. Inalok niya itong kumain kasama niya bilang kapalit ng paumanhin.
Pumayag si Doja. Dinala niya si Jindan sa isang maliit na kainan. Sa daan, umulan. Nag-alala na mababasa ang damit ni Jindan. Hinubad ni Doja ang kanyang jacket at ginamit upang takpan silang dalawa. Magalang na inihatid ni Jindan si Doja sa bahay. Noong oras na iyon, nakatayo si Binsong sa harap ng bahay, naghihintay kay Doja. Nang makita niya itong bumaba mula sa sasakyan ni Jindan, agad siyang nag-alala. Alam niya na labis na nagdusa si Doja dahil kay Jindan, kaya ayaw niyang makipaglapit pa ito sa kanya. Akala ni Doja ay nagsiselo si Binsong, kaya masaya niyang ipinagtapat ang kanyang damdamin dito. Gayunpaman, agad na tumanggi si Binsong at iginiit na kapatid lang ang turingan nila. Labis na nalungkot si Doja. Hindi sinuklian ang kanyang damdamin at madalas pang gumagawa si Binsong ng mga kilos na nagdudulot ng kalituhan sa kanya. Nagpasya siyang panatilihin ang distansya kay Binsong. Kinabukasan, ang hotel na inupahan ng film crew para sa shooting ay ang mismong lugar kung saan nakuhanan ng litrato si Doja para sa iskandalo ng prostitusyon. Pagpasok pa lang sa hotel, bumalik sa isip ni Doja ang mga alaala ng nakaraan. Nataranta siya, sumigaw at nawala ng malay. Nag-alala si Binsong. Binuhat niya si Doja papunta sa kotse, balak dalhin sa ospital. Ngunit gusto lang nitong umuwi. Sa pagkakita kay Doja na mahina, labis na nalungkot si Binsong. Sa kanyang lagnat, malabo niyang naaalala ang eksena ng pagtalon niya sa ilog. Nagising si Doja sa bisig ni Binsong. Naramdaman niya na ang mga nakakatakot na alaalang iyon ay hindi pa naginip kundi mga bagay na nangyari sa kanya. Niyakap ng mahigpit ni Binsong si Doja. Inaliw ito na panaginip lang iyon. Mula noon, nagpasya siyang protektahan si Doja upang mabuhay ito sa pangalang Dijong at makalimutan ang malungkot na nakaraan. Inalagaan ni Binsong si Doja buong gabi. Nang makita ang lugaw at gamot na inihanda niya, naramdaman nito ang init at kaligayahan. Kahit kapatid lang ang turing ni Binsong sa kanya, gusto pa rin niyang manatili sa kaligayahang ito. Gayunpaman, nakita ng mga kapitbahay ang matalik na tagpo ni Binsong at Doja. Lumapit sila sa ina ni Binsong at nagsismis na nagde-date ang dalawa. Agad na tumanggi ang ina ni Binsong, ngunit pag-uwi niya, nakita niya si Binsong na lumabas mula sa kwarto ni Doja. Galit ang ina at lola ni Binsong. Naniniwala sila na hindi karapat-dapat si Doja para sa kanya. Pumunta sila sa kwarto ni Doja at binalaan ito na huwag magkaroon ng anumang intensyon kay Binsong. Nalungkot si Doja, ngunit kinailangan niyang magtimpi, humingi ng paumanhin at nangako na pananatilihin ang distansya kay Binsong. Walang alam sa nangyari, nag-isip ng malalim si Binsong at nagpasyang manatili sa tabi ni Doja. Naghanda siya ng mga bulaklak at nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Ngunit malamig ang reaksyon ni Doja. Sinabi niya na hindi na niya ito gusto sa ngayon at hindi niya matanggap ang pabago-bago nitong pag-ugali. Tinanggihan, natigilan si Binsong. Hindi lang si Binsong, nagsimula na ring magkaroon ng damdamin si Jindan para kay Jijong, si Doja. Madalas niya itong inaanyayahan mag-shopping at kumain. Nang ihatid siya pa uwi, ipinagtapat niya ang kanyang damdamin. Kasabay nito, dumating din si Binsong upang hanapin si Doja. Ay hawak na baukwet ng bulaklak. Narinig niya ang buong pag-uusap ng dalawa. Ang mayaman at baliw na lalaking ito, dahil tinanggihan ng aktres na lihim niyang minamahal, ay itinulak niya ito sa bingit ng kawalan. Sa simula, pinutol niya ang lahat ng aktibidad sa negosyo ng aktres. Pinilit siyang magpakuha ng hubad na litrato upang mabayaran ang utang. Pagkatapos, gumawa siya ng mga maling chismis tungkol sa pagiging inaalagaan ng aktres. Nalungkot ang aktres. Maging ang kanyang kasintahan ay hindi rin naniwala sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng aktres na si Doja. Inakala ng lahat na patay na si Doja, ngunit hindi inaasahan, inanod siya ng alon sa pampang. Nagkaroon siya ng amnesia at nagsimula ng bagong buhay sa pangalang Jijong sa isang maliit na nayon. Isang beses, nagkataon siyang nagtrabaho sa grupo ng direktor na si Binsong, ang kanyang dating kasintahan. Dito, nakilala niya ulit ang mayamang lalaking si Jindan, ang taong dating pumilit sa kanya. Hindi nakilala ni Jindan na ang babae sa harap niya ay si Doja. Na-in-love siya kay Jijong sa unang tingin. Pagkatapos ipahayag ang kanyang damdamin, binigyan niya ito ng oras para mag-isip at hindi nagmadaling humingi ng sagot. Nakahinga pa lang ng maluwag si Doja. Nagulat siya kay Binsong na nakatayo sa likod niya na may malamig na mukha. Katatanggi lang ni Doja sa pagtatapat ni Binsong. Ginamit niya ang posisyon bilang kuya para sermonan ito. Hindi pinayagan itong sumakay sa kotse ng hindi kilalang lalaki ng padalos-dalos. Nang marinig ang tawag na ito, nagalit si Doja. Sinasadya niyang sabihin na hindi estranghero si Jindan at simula ngayon, magde-date na sila. Natakot si Binsong na baka pumayag si Doja sa alok ni Jindan sa harap niya. Dali-dali siyang tumahimik at nagbigay ng pilit ng ngiti na mas masahol pa sa pag-iyak. Nagmakaawa siya kay Doja na huwag makipag-date kay Jindan, kundi makipag-date sa kanya. Natawa si Doja. Dati, hindi tinanggap ni Binsong ang pagtatapat niya. Ngayon, nang makita niyang bumagsak siya sa bisig ng iba, bumalik siya at nagmakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Nagmamadaling umuwi si Doja. Sa isip niya, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit nagkakagulo ang mga lalaki para magtapat sa isang babae mula sa probinsya na tulad niya? Samantala, umuwi si Binsong. Nag-iisip siya kung paano pipigilan si Doja na mapunta kay Jindan. Hindi niya hahayaang saktan pa ni Jindan si Doja. Sa totoo lang, hindi single si Jindan. May fiancé siya at magpapakasal sila sa loob ng isang taon.
Kinaumagahan, kusa si Binsong na sunduin si Doja para magtrabaho. Sinasadya ni Doja na panatilihin ang distansya at nag-bus papuntang kumpanya. Sumunod din si Binsong at tumayo sa tabi niya sa bus. Biglang nagpreno ng malakas ang bus at nawala ng balanse si Binsong. Dali-daling inalalayan siya ni Doja. Hindi sinasadyang nagyakapan silang dalawa. Nasiyahan si Binsong sa sandaling ito at kusang lumapit kay Doja. Inasar niya ito na nasa puso pa rin siya. Nalito si Doja, ayaw niyang pansinin si Binsong. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Jindan si Doja sa isang apartment. Gusto niyang maging girlfriend niya si Doja, lumipat sa apartment na nakapangalan sa kanya at gawin itong Kim Oktang Kyo, babaeng itinatago sa loob ng bahay. Sinabi niya rito na siya ang kapalit ni Doja at manatili lang sa tabi niya hanggang sa bumalik si Doja. Pagsapit ng gabi, inihatid ni Jindan si Doja hanggang sa pintuan ng bahay. Nakatayo na doon si Binsong kanina pa. Nang makita niyang pumasok si Doja sa bahay, agad siyang humiling na pumayag itong kumain ng 3 beses sa kanya bago magpasya kung makikipag-date ba. Ngunit mariing tumanggi si Doja. Wala nang ibang paraan. Napilitang magsinungaling si Binsong na may nangyari sa kanya at niloko si Doja na pumunta sa parke. Nang makita ang nag-aalalang mukha nito, labis na natuwa si Binsong. Sigurado na gusto rin siya ni Doja. Nag-alok si Binsong na makipag-date kay Doja. Nagmakaawa na bigyan siya ng isang pagkakataon. Nag-atubili si Doja at hinayaan si Binsong na hilahin siya upang makipag-date. Naghiwalay silang dalawa. Tiningnan ni Doja ang litrato nilang magkasama ni Binsong at nakaramdam siya ng matamis na damdamin. Pagdating ni Binsong sa bahay, nakita niya ang isang hindi inaasahang bisita ang ina ni Doja. Hindi matanggap ng ina ni Doja ang mamuhay sa kahirapan. Walang hiya siyang humiram ng pera kay Jindan para sa negosyo. Sumumpa na lilikha siya ng pangalawang Doja. Nakakita siya ng bagong bituin at humingi ng maliit na papel sa telebisyon. Sa una, inakala niyang matutulungan niya ang bagong bituin na sumikat, ngunit hindi niya inaasahan na si Doja mismo ang nadiskubre ng scriptwriter ang talento sa pag-arte dahil sa isang beses na pagiging stand-in. Naniniwala ang scriptwriter na ang maliit na papel na ito ay para kay Doja. Si Binsong ang direktor, kaya may karapatan siyang magpasya at mariin siyang nagpumilit na sumali si Doja. Nang malaman ng ina ni Doja na si Binsong ang direktor, nagpunta siya sa bahay nito upang manuyo, umaasang itataguyod niya ang bagong bituin. Ang walang hiyang mukha nito ay nagdulot ng pagkasuklam kay Binsong. Binalaan niya ito na huwag nang tumapak sa bahay niya. Nang makita ng ina ni Doja na wala siyang mapapala, agad siyang nagbago ng saloobin. Siniraan niya si Binsong na siya ang nag-akit kay Doja. Kaya hindi nakapag-asawa ng mayaman ang kanyang anak. Kung hindi sana siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Sinunggaban pa niya ang damit ni Binsong at hindi binitawan. Nag-aaway ang dalawa nang makita ni Doja. Nagmamadali siyang tumakbo upang awatin ang kanyang ina. Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi nakilala ng ina ni Doja na ang babaeng nasa harap niya ay ang kanyang anak. Sumugod siya at nakipag-away kay Doja. Ang ingay ay nakaabala sa pamilya ni Binsong. Nagkaisa silang paalisin ang ina ni Doja sa bahay. Nang mapaalis ang taong malas, nagpasalamat ang ina at lola ni Binsong kay Doja sa pagtulong sa kanya. Alam nilang ayaw na ni Doja na makita si Binsong na magkasama sila sa kotse upang maiwasan ang maling hinala. Naalala ng ina ni Binsong ang masamang pag-ugali niya kay Dora dati, kaya medyo nahiya siya. Naghanda siya ng masarap na pagkain para magpasalamat, ngunit hindi niya nakalimutang utusan si Dora na panatilihin ang distansya kay Binsong. Sa pagtingin sa masarap na pagkain at sa pag-iisip sa distansyang mahirap lampasan sa pagitan nila ni Binsong, hindi nakakain ni Dora ang pagkain. Nag-empake si Dora ng kanyang mga gamit palabas ng bahay at nakasalubong niya ang kanyang ina. Lalo siyang nagalit at nakaramdam ng pagkainsulto. Upang makapaghiganti, itinulak niya ang isang kargada ng basura sa harap ng pintuan ng bahay ni Binsong. Lumabas ang ina at lola ni Binsong, pinaalis siya at tinulungan si Dora na makapasok agad sa trabaho, habang sila na ang naglinis. Matapos maglabas ng galit ang ina ni Dora, nagpatuloy siya sa istasyon ng TV para mag-apply ng role para sa kanyang bagong artista, ngunit nakasalubong niya ulit ang masamang tiyahin. Hindi na nakapagpigil si Dora at ikinuwento niya ang lahat ng masasamang gawain ng kanyang ina sa direktor ng istasyon. Nang ZC, naramdaman ng direktor na sobra na ang ginawa ng ina niya at sa pagkakataong ito ay hindi na siya panigan. Ang ina ni Dora ay naging isang itinakwil na tao at lahat ay umiiwas sa kanya. Walang nangangahas na kumuha sa bagong artista na sinusuportahan niya. Kailangan niyang dalhin ang kanyang bagong artista at mag-audition kung saan-saan, nakikipagkumpetensya para sa mga role kay Dora. Si Dora ay gumanap ng napakahusay kaya ang kanyang sariling ina ay humanga. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay talagang napakagaling. Kahit ang bagong artista ng ina niya, ang scriptwriter ay labis na nasiyahan kay Dora. Sa tuwing nakikita niya ito, may bagong ideya siyang naiisip. Hindi lang niya binago ang script kundi dinagdagan pa niya ang eksena ni Dora, kaya pantay na ito sa kinikilalang supporting actress. Tuwang-tuwa si Dora, ngunit hindi masaya si Binsong. Naalala niya ang malungkot na hitsura ni Dora noong isa pa siyang pampublikong figura. Mariin siyang tumutol sa pagpasok ni Dora sa entertainment industry. Mahigpit siyang tumutol sa pagbabago ng scriptwriter sa mga eksena ni Dora. Ang resulta ng kanyang pagsisikap ay tinanggihan. Nagalit ang scriptwriter at pinuntahan si Binsong para makipagtalo. Nag-away sila ng matindi. Nagbanta ang scriptwriter kay Binsong na kung hindi siya papayag na baguhin ang script, magre-resign siya. Hindi mapapayag ni Binsong ang scriptwriter, kaya kailangan niyang makipagkompromiso. Noon lang nalaman ni Dora na palihim na hinaharangan ni Binsong ang kanyang karera. Ang aksyon na ito ay hindi lamang nabigo na pigilan si Dora
Dura kundi nagpasiklab pa ng kanyang determinasyon na lumaban. Ipinangako niya na magiging isang mahusay siyang artista. Nakahanap din siya ng isang mabait na manager na gustong makipagtulungan sa kanya at pumirma ng kontrata. Ang manager na ito ay ang manager na nakatrabaho na ni Dura dati. Sinubukan ni Binsong na hikayatin si Dura na huwag magpelikula. Nag-aalala siya na baka maging katulad siya ni Dura dati na hindi makayanan ang mga chismis ng publiko. Sa tuwing naiisip niya na baka mag-collapse at mawala ulit si Dura, labis siyang nasasaktan. Gayunpaman, hindi nag-alala si Dura. Maraming pagsubok na ang dinaanan niya. Kung hindi siya kinuha ng dagat, wala nang ibang bagay ang makakasira sa kanya. Isa pa, si Jiyong siya, hindi si Dura. Magkakaroon siya ng mga pagpipilian. Na iba kay Dura, hindi na papayag ni Binsong si Dura, kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanyang taktika. Kung gusto ni Dura ang pag-arte, susuportahan niya ang kanyang karera sa pag-arte at poprotektahan siya. Nang malaman na may audition si Dura para sa role ng supporting actress, personal siyang sinamahan ni Binsong sa audition at bumili pa ng bulaklak para batiin siya upang mapabuti pa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Dinala pa niya ito para manood ng dula. Ang pagbabago ng 180 degree na sa loobin ni Binsong ay nagpagulo kay Dura. Hindi niya alam kung ano ang binabalak niya. Hindi na umatras si Binsong. Kinuha niya ang inihanda niyang bulaklak at bago pa makatanggi si Dura, sinabi niya ngayon ang unang araw na nagmamahalan silang dalawa. Ang mga salita ni Binsong ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Dura. Gusto niyang tanggapin ang kaligayahang ito, ngunit naisip niya ang tagubili ng ina at lola ni Binsong, kaya kailangan niyang pigilan ang sarili. Sa kasamaang palad, ang matalik na tagpo nilang dalawa ay nakita ng ina at lola ni Binsong. Nagalit sila at tinanong si Dura kung bakit siya bumali sa kanyang salita. Nang marinig ito ni Binsong, nagulat siya at tinitigan ang tatlong babae. Ang kanyang ina at lola ay nagkaroon ng napakasamang saloobin kay Dura. Noon lang nalaman ni Binsong na tinanggihan siya ni Dura dahil sa kanyang pamilya. Upang protektahan si Dura, inamin ni Binsong na siya ay nagmamahal ng walang kapalit at si Dura ay hindi pa sumasagot sa kanyang pagmamahal. Gayunpaman, patuloy niyang liligawan si Dura. Natulala ang ina at lola ni Binsong. Hindi nila inasahan na ibigin niya ang isang babaeng probinsyana. Nang makita ang sitwasyon, tumakbo pabalik sa kanyang silid si Dura. Formal na ipinahayag ni Binsong sa kanyang pamilya na mahal niya si Dura at umaasa na maging seryoso. Mariing tumutol ang kanyang ina, ngunit walang balak si Binsong na sumuko. Nang hindi niya mahikayat ang kanyang anak, lumipat ang ina ni Binsong kay Dura. Humingi siya ng tawad kay Dura dahil sa maling akala na naghahabol siya sa kanyang anak. Dahil ang kanyang anak mismo ang lumalapit, nahiya siya at hiniling kay Dura na huwag tanggapin ang proposal ni Binsong. Sa huli, pinuna pa rin niya si Dura dahil siya ay babaeng probinsyana at dapat maghanap si Binsong ng isang babae na mas karapat-dapat sa kanyang kasalukuyang katayuan. Na-depress si Dura, sinimulan niyang iwasan si Binsong. Napansin ni Binsong ang damdamin ni Dura. Hinarang niya ang kanyang daan sa trabaho at hinikayat siya. Kung gusto na nila ang isa't-isa, huwag na silang mag-aksaya ng oras. Kung maaari kang maging masaya sa loob ng isang araw, huwag itong palampasin. Lumapit si Binsong at niyakap ang kanyang minamahal. Hindi na siya humingi pa ng anuman kundi ang makasama si Dura. Naantig si Dura, pumayag siyang magtiwala kay Binsong muli. Sa susunod, hindi na kita bibitawan. Palagi akong nasa tabi mo. Nang maging opisyal na ang kanilang relasyon, agad na tinanggihan ni Dura ang damdamin ni Jindan. Labis itong ikinasakit ni Jindan. Ang isang gwapo at mayaman na lalaking tulad niya ay tinanggihan ng isang babaeng probinsyana. Lalo siyang nagalit habang iniisip ito. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay labis na nasaktan. Kasabay nito, natuklasan ng ina ni Jindan na ang kanyang anak ay nakikipag-date kay Dura at binaliwala ang kanyang kasunduan sa kasal. Inakala niyang hinahangad ni Dura ang kayamanan ng kanyang anak kaya sinasadya siyang akitin. Galit siyang sumugod sa bahay ni Binsong. Walang alam si Dura sa nangyayari. Paglabas niya ng bahay, agad siyang sinabunutan at sinaktan ng ina ni Jindan. Narinig ng pamilya ni Binsong ang ingay at tumakbo palabas. Nakita nilang sinisigawan ng ina ni Jindan si Dura. Tinatawag siyang mang-aakit na umaakit sa kanyang anak. Ayaw na talaga ng pamilya ni Binsong kay Dura at ngayon ay nakita pa nilang nakikisama siya sa isang mayaman na binata. Lalo pa siyang hinamak, nabagsak si Dura sa lupa dahil sa pananakit ng ina ni Jindan. Patuloy siyang nagpaliwanag na hindi niya inakit si Jindan, ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ng lahat. Sa kabutihang palad, umuwi si Binsong mula sa trabaho. Kilalang-kilala niya si Dura kaya piprotektahan niya ito. Ipinaliwanag ni Dura na wala siyang relasyon kay Jindan. Pumunta siya upang makita si Jindan ngayon upang tanggihan ang damdamin nito. Walang pasubali na nagtiwala si Binsong kay Dura. Sinabi niya sa kanyang pamilya na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Si Dura ay kanyang kasintahan at ito ay isang katotohanang hindi mababago. Gayunpaman, ayaw ng ina ni Binsong kay Dura. Mas pinaniniwalaan niya ang ina ni Jindan at laging naghahanap ng paraan upang paghiwalayin sina Dura at Binsong. Hindi, nailabas ng ina ni Jindan ang kanyang galit kay Dura, kaya umuwi siya at sinigawan ang kanyang anak. Noon lang nalaman ni Jindan na pinuntahan ng kanyang ina si Dura upang gumawa ng gulo. Nag-aalala na malungkot si Dura, nagmadali si Jindan na humingi ng tawad kay Dura. Gusto ring linawin ni Dura ang lahat kay Jindan. Ngunit ang kanyang pagkilos na putulin ang lahat ng ugnayan kay Jindan ay lalo lang nagpagalit sa kanya. Galit na hinawakan ni Jindan si Dura at hindi binitawan. Pag-uwi ni Binsong, nakita niya ang tagpong ito. Upang protektahan si Dura, sinuntok niya si Jindan. Nag-away ang dalawang lalaki. Habang nakikipag-away, naalala ni Binsong ang mga lumang pangyayari. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok hanggang sa masugatan. Ang
gilid ng labi ni Jindan bago siya tumigil. Labis na nagalit si Jindan sa pagkakasuntok sa kanya at lalo niyang ginustong makamit si Dora. Pinayuhan siya ng kanyang ina na maging makatuwiran. Ang pamilya ng kanyang kasintahan ay napakalakas. Kung magpakasal lang sila, magkakaroon ng suporta si Jindan sa kanyang karera. Nag-isip ng mabuti si Jindan. Sa huli, hindi pa rin niya matanggihan ang malaking kayamanan, kaya pumayag siya sa kanyang ina na hindi na makikialam kay Dora. Sa kabilang banda, biglang naging sikat ang drama na idinirect ni Binsung. Siya ay naging isang in-demand na direktor. Nag-uunahan ang maraming entertainment company na imbitahan siyang sumali sa kanilang hanay. Isang kaibigan ng ina ni Binsung ang gustong sumali siya sa kanyang entertainment company at nag-alok ng napakagandang kondisyon. Ang kaibigang ito ay ang tunay na ina ni Binsung. Matapos ipanganak si Binsung, palihim niya itong iniwan sa pintuan ng ina ni Binsung. Pinulot ng ina ni Binsung ang bata at pinalaki siya nang hindi nalalaman kung sino ang tunay na ina ni Binsung. Naalala ni Binsung ang nangyari kay Dora na napilitan ng kanyang ina na maghubad na litrato dahil sa pagkakabaon sa utang. Kung may pera lang siya noon, matutulungan sana niya si Dora na bayaran ang utang at baka hindi na nangyari ang mga sumunod na pangyayari. Nagsikap si Binsung na magtrabaho, umaasang sa isang araw ay magiging matagumpay siya at magkakaroon ng boses upang protektahan ang mahahalagang tao sa kanyang tabi. Naramdaman ni Binsung na ito ay isang magandang pagkakataon. Tinanggap niya ang alok ng kanyang tunay na ina. Nagkataon, si Jindan ang laging naiinggit kay Binsung ay ang bayaw ng tunay na ina ni Binsung. Mariin siyang tumutol. Sa pagbubukas ng entertainment company, nagkatinginan sina Jindan at Binsung ng masama. Habang nagpunta sa banyo, sinadya ni Jindan na kutyain si Dora bilang isang babaeng probinsyana. Sawa na siya sa kanya, kaya ibinigay na lang niya kay Binsung. Hindi matiis ni Binsung ang panlalait ni Jindan kay Dora. Nag-away silang muli. Nag-away ng matindi sina Jindan at Binsung na nakaakit ng atensyon ng lahat. Nagtipon ang mga tao at noon lang nila nalaman na nag-aaway sina Jindan at Binsung dahil nag-aagawan sila sa isang babaeng probinsyana. Nainsulto ang kasintahan ni Jindan. Agad siyang nagmungkahi ng hiwalayan. Kinansela ang kasal nila. Labis na nagalit ang ina ni Jindan. May kaunting pagsisisi rin si Jindan. Naramdaman niya na hindi sulit na mawala ang kanyang kinabukasan dahil lang sa isang babaeng probinsyana. Nasaksihan ng pamilya ni Binsung ang tagpong ito. Inisip nila na lahat ito ay dahil kay Dora na walang ingat at nagdulot ng kaguluhan. Walang sabi-sabing umuwi ang lola ni Binsung at sinigawan si Dora. Hoy, bata, hindi ba? Umaakit ka ng mga lalaki kung saan-saan. Nagtiwala si Binsung na hindi ganoong tao si Dora. Kinuwestiyon niya ang kanyang lola at hinila si Dora palayo. Pumunta sila sa isang maliit na parke. Doon lang, nalaman niya kay Binsung na si Jindan mismo ang gumamit ng mapanuksong salita, kaya nag-away sila sa harap ng maraming tao. Ang pagprotekta ni Binsung sa kanya at ang pagsagot sa kanyang pamilya ay nagdulot ng pagka-awkward kay Dora. Kung mas poprotektahan siya ni Binsung, mas magiging negatibo ang pakiramdam ng kanyang pamilya sa kanya at mas hindi nila tatanggapin ang relasyon nilang dalawa. At tama nga, ang tunay na ina ni Binsung ang unang nagbigay ng opinyon. Naramdaman niya na hindi karapat-dapat ang babaeng probinsyana na ito sa kanyang anak, ngunit dahil hindi pa isinisiwalat ng tunay na ina ni Binsung ang kanyang pagkakakilanlan, wala siyang karapatan na makialam sa buhay ni Binsung. Tago siyang pumigil at humadlang sa relasyon ng dalawa. Nang araw na iyon, si Binsung, ang scriptwriter at iba pa ay nag-interview upang pumili ng artista para sa supporting actress role sa bagong drama. Kasama rin si Dora sa listahan ng nag-audition. Kinilala ng lahat ang pag-arte ni Dora. Gayunpaman, ayaw ng tunay na ina ni Binsung kay Dora. Matindi ang kanyang pagtutol na sumali si Dora sa drama. Tuwang-tuwa ang scriptwriter sa pag-arte ni Dora at inisip na walang mas angkop para sa role na ito kaysa sa kanya. Piniling ng tunay na ina ni Binsung napigilan niya si Dora na sumali. Naramdaman ni Binsung na hindi iyon patas kay Dora dahil nakuha niya ang role dahil sa kanyang kakayahan. Tinanggihan niya ang walang katuturang kahilingan ng kanyang tunay na ina. Walang ibang paraan, kaya kinailangan ng tunay na ina ni Binsung na hilingin sa ina ni Binsung na mag-isip ng paraan upang hikayatin si Dora na talikuran ang role. Sa ganoong paraan, mapuputol ang relasyon ng dalawa. Si Dora ay isa ng tinik sa mata ng ina ni Binsung. Ngayon, narinig pa niyang napili si Dora para sa supporting actress role at kailangan pa niyang makasama si Binsung sa buong araw. Galit na galit siya, kasama ang lola ni Binsung. Sinigawan nila si Dora at tinawag siyang walang hiya. Pinilit siyang tanggihan ang paglahok sa bagong drama ni Binsung. Labis na nasaktan si Dora. Ginawa niya ang lahat para makuha ang role na ito. Ngunit sinabi ng ina ni Binsung na nakuha niya ang pagkakataon dahil sa relasyon niya kay Binsung. Eksaktong sinisigawan ng ina ni Binsung si Dora nang umuwi si Binsung. Nang makita ang hitsura ni Dora na nagtitiis, nasaktan si Binsung. Para sa kanyang minamahal, nakipag-away siya ng matindi sa kanyang ina at lola. Naunawaan ni Dora ang sitwasyon. Buong puso niya silang pinigilan. Ayaw niyang magkaroon ng hidwaan si Binsung sa kanyang pamilya dahil sa kanya. Nakalulungkot ang pagtitiis ni Dora ay
ay hindi nagpabawas sa galit ng ina at lola ni Binsung. Kinabukasan, kailangan ni Binsung na pumunta sa Paris upang tanggapin ang isang parangal. Bago umalis, hindi siya mapakali at pinakiusapan ang kanyang ina na huwag pahirapan si Dora. Ngunit pagdating ni Dora, mula sa shooting at umuwi ng madaling araw, nakasalubong niya ang ina ni Jindan na gumagawa ng gulo. Lumabas na natuklasan ng ina ni Jindan na hindi umuwi ang kanyang anak sa buong gabi. Inisip niya na hinanap na naman niya si Dora. Dahil kalalabas lang ni Dora galing sa shooting, hindi pinansin ng ina ni Jindan ang paliwanag ni Dora at iginiit na magkasama sila ng kanyang anak buong gabi. Hiniling niya sa ina ni Binsung na paalisin si Dora. Gusto na rin ng ina ni Binsung na maghanap ng dahilan upang paalisin si Dora. Hindi na siya nag-alala kung totoo o hindi ang sinabi ng ina ni Jindan, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito upang paalisin si Dora. Labis na nasaktan si Dora. Tahimik niyang tiniis ang lahat at naghanap ng bagong bahay upang lipatan. Sa kabilang banda, naubos na ng ina ni Dora ang $50 milyong won ni Jindan sa maikling panahon. Nakalulungkot, ang bagong artista ay hindi lamang nabigo na maging matagumpay sa training kundi pinuna pa ang kakayahan ng ina ni Dora. Inisip niyang wala itong kinabukasan at unilateral na kinansela ang kontrata niya. Nagpatuloy ang ina ni Dora na gamitin ang pangalan ni Dora upang hanapin si Jindan at humiram ng pera. Sa ngayon, inis si Jindan dahil kinansela ng kanyang kasintahan ang kasal. Hindi pa rin niya malimutan si Dora. Naisip niya na kung si Ji-young ay hindi tulad ni Dora, hindi sana siya gumawa ng isang ganoon kalaking kalokohan at sinira ang kanyang kasal. Nawalan siya ng pasensya at pinaalis ang ina ni Dora. Wala nang ibang paraan, kaya nagpa siya magpabasa siya ng kapalaran. Umiyak siya at nagkwento. Kung hindi raw maagang namatay ang kanyang anak, hindi sana siya nasa ganitong sitwasyon. Ngunit seryosong sinabi ng manghula sa kanya na hindi pa patay ang kanyang anak at malapit lang daw ito. Hindi makapaniwala ang ina ni Dora. Hindi niya maintindihan kung buhay ang kanyang anak, bakit hindi siya hinanap nito. Malungkot siya, uminom siya ng alak at aksidenteng napunta sa istasyon ng Z. Eksaktong nagkita sila ni Ji-young doon. Sa isang sandali, tila nakita niya ang anino ng kanyang anak. Naghinala siya sa pagkakakilanlan ni Ji-young. Sa kabila ng pagtutol ni Dora, pinunit niya ang damit nito. May peklat sa likod ni Dora na eksaktong katulad ng kay Dora. Nagulat ang ina ni Dora. Sigurado siyang ang taong nasa harap niya ay ang kanyang anak. Natakot si Dora sa ginawa ng kanyang ina. Inakala niyang lasing ito kaya nagsasalita ng walang kabuluhan at hindi niya napinansin. Pagkatapos, kumalma ang ina ni Dora. Naisip niya ang probinsya ng hitsura ni Dora. Imposibleng maiugnay niya ito sa kanyang magandang anak niyang sikat. Gayunpaman, ang peklat sa katawan ni Ji-young ay eksaktong katulad ng sa kanyang anak. Habang nag-iisip siya, lalo niyang naramdaman na walang ganoong pagkakataon sa mundong ito. Naalala niya na ang kanyang anak ay allergic sa walnut, kaya gumawa siya ng isang baso ng walnut milk upang subukan si Dora. Si Dora ay allergic din sa walnut. Upang makasiguro, nagsagawa ng CT test ang ina ni Dora at nakumpirma na si Dora ay ang kanyang tunay na anak. Nagmadali siyang dala ang resulta upang kunin ang kanyang anak. Walang naaalala si Dora tungkol sa kanyang ina. Inakala pa nga niyang impostor ito. Ang resulta ng safety test ay peke. Hindi may paliwanag ng ina ni Dora, kaya hinila niya si Dora para magpa-test agad. Nang lumabas ang resulta, nataranta si Dora. Sa pagtingin sa kanyang emosyonal na ina at kapatid sa harap niya, naramdaman niya na sila ay lubhang estranghero. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Tumakbo si Dora upang hanapin ang kanyang lola upang kumpirmahin ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Kinuwento ng lola na 2 taon na ang nakalipas, pinulot niya si Dora sa baybayin. Noon, malubhang nasugatan si Dora at naghirap siya para maisalba ang buhay nito. Lihim na kinuha ni Dora ang toothbrush ng kanyang lola upang magpadna test. Pinatunayan ng resulta na hindi niya ito tunay na apo. Nagulat si Dora, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan at ayaw niyang iwan ang lola na nagpalaki sa kanya, kaya nag-inarte siya sa lola. At ayaw umalis. Ngunit, habang wala siya sa bahay, pumunta si Jindan upang gumawa ng gulo. Laging nag-aalala si Jindan kay Dora. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang kasintahan ay mas mahusay sa lahat ng aspeto kaysa sa babaeng probinsyana na iyon, ngunit hindi pa rin niya makalimutan si Dora. Naghinala siyang may sakit siya sa pag-iisip, kaya nagpakonsulta siya sa doktor at pinilit ang sarili na mag-focus sa kanyang kasintahan. Araw-araw, nagdadala ng bulaklak si Jindan sa kanyang kasintahan upang makuha ang loob nito, umaasang maayos ang kanilang relasyon. Sa huli, nagbago ang isip ng kasintahan ni Jindan at pumayag na ipagpatuloy ang kasal. Gayunpaman, habang mas pinipigilan ni Jindan ang kanyang damdamin kay Dora, mas madalas niya itong nakikita sa lahat ng dako. Nang araw na iyon, pumunta si Jindan upang subaybayan ang pag-usad ng shooting ng bagong drama na pinondohan niya. Aksidente. Niyang natuklasan na ang ina ni Dora ay naging manager ni Ji-young. Naramdaman ni Jindan na may mali kaya nagpa-imbestiga siya. Ang resulta ay nagpakita na ang ina ni Dora ay nakatira kasama si Ji-young. Kasabay ng pagkakabunyag ng pagkakakilanlan ni Dora, nabunyag din ang pagkakakilanlan ni Binsung. Aksidenteng narinig ng lola ni Binsung ang pag-uusap sa pagitan ng tunay na ina ni Binsung at ng kanyang anak. Sa pag-uusap, isiniwalat niya na si Binsung ay ang kanyang tunay na anak. Hindi makapaniwala ang lola ni Binsung. Inakala niya na si Binsung ay isang ulila. Hindi niya inasahan na ang tunay na ina nito ay ginamit ang pangalan ng kaibigan ng ina ni Binsung upang palihim na subaybayan ang kanyang paglaki.
Nagpad na test ang lola ni Binsung at nalaman niya na ang tunay na ina ni Binsung ay talagang matalik na kaibigan ng ina ni Binsung. Hindi napigilan ng lola ni Binsung ang sarili at isiniwalat niya ang sikretong ito sa pamilya ni Binsung. Naalala ng ina ni Binsung na mula pa noong bata si Binsung, ang matalik na kaibigan na ito ay labis na nag-aalala sa kanya. Ngayon, nilinaw na ang lahat, nagalit siya at nawalan ng malay. Sa pag-iisip na sa loob ng maraming taon, ang matalik na kaibigan na ito ay kalmadong nanatili sa kanyang tabi at pinanood siyang palakihin si Binsung. Naramdaman ng ina ni Binsung na niloko siya at labis siyang nagalit. Sumugod siya sa kumpanya ng kaibigan niya. Walang sabi-sabi, sinabunutan niya ito at sinaktan. Sa loob ng maraming taon ng pagkakaibigan, laging nagpapasalamat ang ina ni Binsung sa matalik na kaibigan na ito dahil sa malaking tulong sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, natuklasan niya na ang layunin ng matalik na kaibigan na ito ay ang manatili sa tabi ni Binsung at makita siyang lumaki. Labis na nasaktan ang ina ni Binsung. Naramdaman niya na niloko siya. Mahigpit siyang tumanggi na payagan pa ang matalik na kaibigan na ito na magpakita sa harap ni Binsung. Alam din ng tunay na ina ni Binsung na labis siyang naging sakin. Kumalma siya at nagpasya na matapos ni Binsung ang kasalukuyang drama na ginagawa niya, iiwan na niya ito, at hindi nalalampas pa sa limitasyon. Mula ngayon, iisa na lang ang ina ni Binsung, at iyon ay ang ina ni Binsung. Eksaktong nagkasundo ang dalawang ina nang marinig ni Binsung ang lahat sa labas ng pintuan.